Wellman TV. Manuel Bennett. Like ka naman dyan, idol. Kabanata 511, Kabanata 511, patayin ang mga manunukso. Isang utos ang umusbong. Berserk Axe King, Gogger, North Sea Zen Master, Tailors, Southern Domain Sword King, Busog. Hari ng baril na uhaw sa dugo, Kondos, hari ng walang kapantay na patpat, Weston, hari ng axe na nahati sa bundok, Adaway. Ang anim na master na ito ay sama-samang naglunsad upang salakayin si Manuel Bennett. Nakikita ang anim na master na ito na magkasamang umaatake. Hindi lamang si Manuel Bennett ay nagpakita ng walang takot, ngunit siya ay labis na nasa sabik. Tumawa siya ng malakas, sumisigaw, sa wakas, napagpasyahan mo na bang magsama-sama? Mabuti, panoorin kung paano ko kayo patayin ng sabay-sabay sa mga basurang walang tao. Bago bumagsak ang kanyang mga salita. Ang figure ni Manuel Bennett ay kumikislap, siya ay nababalot ng gintong liwanag, ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang ligaw na dragon, at siya ay umatake upang umatake. Nang si Manuel Bennett ay sumugod sa anim na masters. Ang natitirang mga Joseph na nakaitim na damit, kasama ang 20 iba pang mga disipulo ng Elephant Country Martial Alliance, ay kumilos din at umaksyon kay Lily Tisdale, Barden Bard, at Progna Bates. Maglakas loob na manligaw sa kamatayan, mabuti, tutuperan ni Buddha ang iyong mga hiling. Hinawakan ni Barden Bard ang Dragon Pattern Zen Stick at kinuha ang laban sa isang hakbang. Patayin! Parehong sumisigaw sina Lily Tisdale at Progna Bates, kumikislap ang kanilang mga figure, at sumugod sila sa mga tao ng Elephant Country Martial Alliance. Agad na sumiklab ang isang nakagigimbal na digmaan sa plaza. Sa sandaling ito, sa gitna ng plaza, munting hayop, mamatay ka. Isuko mo ang iyong buhay. Patayin. Hari ng baril na uhaw sa dugo, Kondos, hari ng walang kapantay na stick, Weston, hari ng palakol na naghahati sa bundok, Adaway silang tatlong ito ang unang naglunsad ng kanilang mabangis na pag-atake. Lahat silang tatlo ay nasa kalagitnaan hanggang huli na yugto ng Great Masters, ang kanilang mga lakas ay kahanga-hanga, hindi isang bagay na kayang labanan ng mga ordinaryong tao. Sa sandaling ito, sabay-sabay nilang ibinaba ang kanilang mga sandata sa kanilang mga kamay, ang kanilang mahabang sibat, mahabang patpat, at higanteng palakol kay Manuel Bennett. Ang sibat ay napunit sa hangin, ang patpat na imahe ay nabaligtad, ang palakol ay nahati ang mga bundok, ang kanilang momentum ay mabangis, napakaligaw. Tiyak na lilipulin nila si Manuel Bennett. Gayunpaman, kung kailan mabangis na bumaba ang sandata ng tatlong ito. Si Manuel Bennett ay nakatayong may pagmamalaki sa gitna ng plaza, nanginginig ang kanyang buong katawan. Bumulwak ang mga gintong True Chi, na bumubuo ng solidong True Chi Shield, na sumasakop sa Manuel Bennett sa loob. Klang! Pumalakpak! Crack! Ang mahabang sibat, ang mahabang patpat, at ang higanteng palakol ay malakas na nabasag sa True Chi Shield ni Manuel Bennett, na nagdulot ng tunog na parang metal na sumasalubong sa bato. Ang chi ay magulo, liwanag na nakakalat sa lahat ng direksyon, ito ay nakamamanghang. Ang mga disipulo ng Martial Alliance ay hindi makalaban sa mga alon ng True Chi at umatras mula sa plaza. Ang pagkakita kay Manuel Bennett ay madaling hamarang ng pag-atake mula sa tatlong nangungunang eksperto. Si Gentry Lewis, Peter Hyde, at Pamela Steele na nanonood ng laban mula sa malayo, kasama ang 10,000 mga alagad ng Martial Alliance ay labis na nabigla. Malakas. Masyadong malakas. Ang lakas talaga ng batang ito. Sa oras na ito, nakita ni Kondos, Weston, at Adaway na hindi siya pinabagsak ng kanilang unang strike, muli nilang ikinasa ang kanilang mga sandata at binatukan si Manuel Bennett. Berserk Axe King, Gogger, North Sea Zen Master, Tailors, Southern Domain Sword King, inihampas din ni Busar ang mga armas sa kanilang mga kamay at inatake si Manuel Bennett. Ang mahabang kutsilyo ay pamunit sa hangin, ang mga kawani ng Zen ay sumayaw ng ligaw, ang mga anino ng espada ay kumikislap. Ang paglilinang ng Gogger, Tailors, at Busar ay mas mataas,
lahat ay umabot sa Grandmaster Great Perfection. Sa makatuwid, ang lakas ng tatlong ito ay mas malakas din. Sa sandaling ito, ang anim na magkakasama ay naglunsad ng matinding pag-atake, ang kanilang mapangwasak na kapangyarihan na mas malakas kaysa dati, maaari nilang walisin ang anumang bagay sa isang tabi. Crack Rumble. Ang anim na sandata ay malakas na nabasag sa True Chi Shield ni Manuel Bennett, na parang dumadagandong na kulog. Tumalsik ang True Chi, kumikislap ang liwanag, at pati mga kislap ng kuryente ay kumikislap. Boom Rumble. Ang lupa sa gitna ng parisukat ay paulit-ulit na gumuho, ang mga sirang batong slab ay lumundag sa langit. Sunod-sunod na bumagsak ang mga halijing bato sa paligid ng parisukat. Maging ang maraming bulwagan at bahay ay sunod-sunod na gumuho na naging mga patak ng mga guho. Nakikita ang palabas na ito. Magkahalong galit, puot, at pighati ang nadama ni Gentry Luis at ng iba pa. Nadama nila na ang batang ito ay hindi naririto para aminin na nagkasala, ngunit upang pumatay, upang magdulot ng pagkawasak. Ngunit ang ikinagulat ng lahat ay, magkasama man si Gogger at ang limang iba pa, hindi pa rin nila nalagpasan ang depensa ni Manuel Bennett. Ituloy mo ang pag-atake, gusto kong makita kung gaano katagal makakapit ang batang ito. Umuungal si Gogger, mahigpit na kinuyam ang kanyang mahabang kutsilyo, at tuwang-tuwang itinulak si Manuel Bennett. Ang iba pang lima ay patuloy na pinakilos ang True Chi sa kanilang katawan, naglunsad ng mas matinding pag-atake. Sinulyapan ni Manuel Bennett ang anim sa kanila, at malamig na sinabi, "Kanina pa kayo nag-iinit, hindi ba turn ko na?" Kasabay nito, si Manuel Bennett ay humakbang ng malakas, nabasag ang isang piraso ng lupa, pagkatapos ay iniunat ang kanyang mga braso at umungol sa kalangitan. Nine Heavens Dragon's Fury. Ungol. Uungol. Uungol. Isang serye ng malinaw na dagandong ng dragon ang umalangaw-ngaw sa langit at lupa, na kumalat sa buong teritoryo ng Marshall Alliance Headquarters. Pakiramdam ng mga alagad ng Marshall Alliance na nanunood sa labas ng plaza ay parang mababasag na ang eardrums nila. Ang chi at dugo sa loob ng kanilang mga katawan ay tumalsik. Yung mahinang cultivation at lakas, diretsyong nagsuka ng dugo. Pati ang apat na pagano, Gentry Luis, Peter Hyde, at Pamela Steele ay nadamay din, kumukulo ang chi at dugo nila sa loob ng kanilang katawan. Ang susunod na segundo, siyam na Golden Dragon Shadow ang umungal mula sa katawan ni Manuel Bennett, na humahampas sa lahat ng direksyon. Boom! 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 Ang pag-atake na inilunsad ng anim na Gogger ay agad na binasag ng 9 Golden Dragon Shadows. Sinabayan ng hiyawan, 6 na tao kabilang si Gogger ang sabay-sabay na natamba. Ngunit, ang siyam na Golden Dragon na ito ay hindi tumigil matapos kumatok sa 6 na lalaki. Sa halip, nagpatuloy sila sa pagbangga sa 6. Mag-ingat ka. Nang makita ito, agad na sumigaw ng babala ang mga pagano. Gayunpaman, kahit pagkatapos marinig ang babala, halos hindi makareact ang 6 kasama si Gogger, bukod sa desperadong lumaban, wala na silang ibang magawa. Foom! 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 Isang serye ng mapurol na mga tunog ng pagsabog. Isa-isang, ang mga anino ng gintong dragon ay direktang tumusok sa katawan ni Condos, Weston, at Adaway. Ang kanilang mga katawan ay sumabog sa gitna ng hangin sa laman at dugo, na tumalsik sa langit. Nagkapira-piraso din ang mga sandata sa kanilang mga kamay. Para naman kay Gogger, Taylors, at Basar. Bagamat halos hindi nila naharang ang mabangis na pag-ataking ito, ang mga sandata sa kanilang mga kamay ay ginawang scrap metal. Bukod dito, silang tatlo ay malubhang nasugatan, at nang bumagsak, tumalsik ang dugo mula sa kanilang mga bibig. Gayunpaman, hindi huminto si Manuel Bennett, at sa isang kislap ng kanyang figura, sinisingil niya ang tatlo. Munting hayop, tumigil ka. Ang mga pagano ay hindi na manatiling kalmado, agad na bumungad sa kanyang katawan ang itim-pulang True Chi, ang kanyang mga kalamnan ay umuumbok habang siya ay sumusugod patungo kay Manuel Bennett. Naisip niya noong una na hindi na niya kailangang kumilos at maaaring hayaan ang ilang eksperto na patayin ang batang ito.
Pero ngayon, sa 9 na heavy hitters na dinala niya, 6 na ang patay. Kung hindi siya kumilos ngayon, natatakot siyang lahat sila ay kakatayin ng batang ito. Sa makatuwid, wala siyang pagpipilian kundi ang gumawa ng isang hakbang. Dapat niyang pigilan ang batang ito. Dapat niyang patayin ang batang ito. Ngunit, hindi pinansin ni Manuel Bennett ang mga pagano at nagpatuloy sa pagsalakay sa tatlo kasama si Gogger. The moment na nag-close in siya, mabangis na tinapakan ni Manuel Bennett ang lupa, na nabasag ang isang piraso ng lupa. Ang kanyang katawan ay pumailanglang na parang Nine Heavens Divine Dragon, bumaril sa langit. Pagkatapos lumubog sa langit, hinuyam ni Manuel Bennett ang kanyang kanang kamay sa isang kamao, mabangis na binomba patungo sa Gogger at ang dalawa pang nakabitin sa himpapawid. Mamatay. Pumalakpak. Sa isang suntok, para itong gintong meteorite na tumatama sa lupa, na lumilikha ng tunog na nakakabasag ng langit, umaalingaw-ngaw sa mga ulap. Isang multo ng Golden Dragon ang umungal, bumagsak sa lupa. Ang lupa sa gitna ng parisukat ay patuloy na gumuho, na may mga nagkalat na mga bato na dumadaloy sa langit at alikabok na gumugulong, na nagiging isang malaking hukay. Nakahiga sina Gogger, Taylors, at Basar sa higanteng hukay, ang kanilang mga katawan ay napangit ng suntok ni Manuel, ganap na walang buhay. Kabanata 512, Kabanata 512, Sakuna. Kakatapos lang ng pagsabog ni Manuel Bennett na pinatay sina Gogger, Taylors, at Basar sa isang suntok. Nagsimulang bumaba ang kanyang katawan. Ngunit tulad ng paglipag ni Manuel Bennett, naka-charge na ang mga pagano, tumalon siya ng mataas at naglunsad ng kamao, blast killing kay Manuel Bennett. Katay kamao. Mamatay para sa akin. Bang! Sa pamamagitan ng isang suntok, ang hangin ay pumutok, na nagdulot ng isang malakas na pagsabog. Matapos malaman ang tungkol sa lakas ni Manuel Bennett, direktang pinasabog ng mga pagano ang lahat ng true chi sa kanyang katawan, ginamit ang kanyang pinakamalakas na kapangyarihan. Bilang isang mid-stage martial saint expert, ang lakas ng pagans ay hindi kapani-paniwalang malakas. Higit pa rito, sa kanyang malakas na katawan bilang isang suporta, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay maaaring tumaas ng maraming beses. Ito rin ang dahilan kung bakit maaari siyang maging leader ng martial alliance ng Elephant Country. Ngunit tulad ng suntok ng mga pagano ay sumasabog. Pinahihit ni Manuel Bennett ang kanyang baywang sa himpapawid at naglunsad din ng isang impactful na suntok, counter-attacking. Isang Golden Giant Fist ang umikot na may gintong Dragon Shadow, ito ay tumama. Kahit na ito ay isang suntok na itinapon sa pagmamadali, ito ay sumambulat pa rin ng may malakas na kapangyarihang pumatay, mapangwasak na kapangyarihan, at kapangyarihan ng pagkawasak. Sa isang iglap, boom! Nagbanggaan ang kambal na kamao, parang gintong meteorite at isang itim na pulang meteorite na nagbanggaan, niyanig ang buong parisukat, at niyanig ang bahaging ito ng langit at lupa. Muling gumuho ang mga nakapalibot na bulwagan at bahay sa plaza, naging mga guho. Sinabayan pa ng boom na malakas na ingay. Sina Manuel Bennett at mga pagano sa kalangitan sa itaas ng malaking hukay ay parehong natamba na lumipad palabas. Sa ilalim ng sagupaan na ito, lumipad pa atras ang mga pagano ng mahigit 30 metro bago pinatatag ang kanyang katawan. Si Manuel Bennett, gayunpaman, ay lumipad ng 12 metro pa atras, at pagkatapos ay pinatatag ang kanyang katawan. At saka, matapos patatagin ng mga pagan ang kanyang katawan, ang chi at dugo sa kanyang katawan ay patuloy na umaalon, at siya ay nagluwa ng isang subaw ng dugo. Tungkol sa kanyang matibay na kanang braso, ang mga kalamnan ay napunit ng paisa-isa, walang tigil na pagdurugo. Kung ordinaryong tao lang, na nakatanggap ng suntok ni Manuel Bennett, malamang nabasag ang kanang braso. Sa kabutihang palad ay malakas ang katawan ng mga pagano upang makayanan ang suntok na ito. Pero kahit ganun, ang 10,000 mga alagad ng Martial Alliance na naruroon ay labis na nabigla. Ang mga pagano ay may pamagat na, Slaughter Fist King, ang kanyang paraan sa boxing ay napakalakas. Higit sa lahat, ang mga pagan ay ang alliance leader ng Elephant Country Martial Alliance.
Napakalakas ng ugali, sinuntok ng batang ito sa harapan nila, tumalsik ng dugo, at halos malaglag ang kanang braso. Tulad ng lahat ay natigilan. Umuungol. Ang mga pagano ay nagpakawala ng galit na ungol patungo sa langit, ibinaba ang kanyang malalaking paa, at muling sumugod kay Manuel Bennett. Siya ang Slaughterfist King, na ang paraan ng boxing ay tumatawid sa Elephant Country Martial Arts World, maliban sa pagkatalo ng unang master ng Elephant Country, hindi pa siya natalo. Ngunit ngayon, siya ay nasugatan ng isang batang martial artist ng East Nation na may paraan ng boxing. Dahil dito, umabot sa langit ang kanyang galit. Napakalamig ng mga mata ni Manuel Bennett, kumislap ang kanyang anyo, at sumugod siya sa mga pagano. Sa isang iglap, ang dalawa ay nag-skim ng 12-dosenang metro ang layo at naging malapit sa isa't isa. Anak, ako ang Slaughterfist King. Hindi ako naniniwalang matatalo mo ako sa boxing. Ang mga pagano ay nagpakawala ng angry roar, itinaas ang kanyang nasugatan na kanang braso, pinilipot ang isa pang suntok, at sumabog kay Manuel Bennett. Ang suntok na ito ay ilang beses na mas malakas kaysa sa suntok na ibinato niya. Isang black-red giant fist ang inilunsad, na tila gustong paghiwalayin ang lahat. Paano kung ikaw ang Slaughterfist King? Mapapasabog pa kita. Nagpakawala rin si Manuel Bennett ng roar, pinaikot ang isa pang suntok, at galit na sinaktan. Ilang beses ding mas marahas ang suntok na ito kaysa sa suntok na ibinato niya. Ang Golden Giant Fist ay itinulak pataas, ang Golden Dragon Illusion ay umuungal. Sa isang kisap mata, boom! Ang ikalawang round ng mga kamao ay malakas na nagbanggaan, na nagresulta sa isa pang shock heaven impact sound. Pagkatapos ng salpukan ng pangalawang suntok, kahit na ang kanang braso ng mga pagano ay matatag, hindi na ito makakatagal pa. Ang lahat ng mga kalamnan at litid ay pumutok, at ang mga buto ay nabasag. Sinabayan pa ng nakakadurog na sigaw. Ang mga pagano, muli, ay itinapon kaagad. At sa pagkakataong ito, ang mga pagano lamang ang pinalayas. Si Manuel Bennett ay nanatiling nakatayo sa lugar. Matapos durugan ang kanang braso ng mga pagano. Hindi huminto si Manuel, humakbang, at humabol para pumatay. Sa isang iglap, naabutan ni Manuel ang mga pagano. Umakyat siya sa langit at ibinato ang ikatlong suntok sa mga pagano. So ikaw ang Slaughterfist King. Hahayaan kitang mamatay sa ilalim ng kamao ko. Napuno ng nangingibabaw na dagandong. Thud. Ang suntok na ito mula kay Manuel ay tumama ng malakas sa dibdib ng mga pagano. Pew! Kasabay ng pagbuga ng dugo sa kanyang bibig, ang napakalaking katawan ng mga pagano ay itinapon at matapos matamaan ang tatlong halijing bato, siya ay nahulog sa lupa. Gugulo. Gugulo. Habang nakahiga, bumagsak ang kanyang dibdib, at patuloy na umaagos ang dugo sa kanyang bibig. Sa walang katapusang kawalan ng pag-asa, unti-unting naubusan ng hininga ang mga pagano. Hanggang sa mamatay siya ay nagkaroon siya ng matinding panghihinayang. Ikinalulungkot ang pagtapak sa East Nation sa pagkakataong ito. Ikinalulungkot ang paghahanap kay Manuel Bennett sa pagkakataong ito. Kasabay ng pagpatay ni Manuel Bennett sa mga pagano. Sina Lily Teasdale, Barden Bard, at Prajna Bates ay pinatay din ang lahat ng iba pa mula sa Elephant Country Martial Alliance. Sa pagkakataong ito, pinawi ni Manuel Bennett at ng kanyang tatlong kasama ang delegasyon mula sa Elephant Country Martial Alliance. Sa sandaling ito, ang eksena ay bumagsak sa isang nakamamatay na katahimikan. Gentry Lewis, Peter Hyde, Pamela Steele, silang tatlo. At ang 10,000 mga alagad ng alyansa ng militar sa eksena ay tumangala lamang sa nasirang square, ganap na tulala habang nanginginig ang kanilang mga katawan. David Herdman, Jerry Chaplin, Ralph Jordan, at Brandon Skinner, namutla pa nga ang apat na ito. Noon pa man ay alam na nila na napakalakas ni Manuel Bennett, sa kanilang paningin, hindi natalo si Manuel Bennett. Pero hindi nila akalain na ganito kalakas si Manuel Bennett. Ang Elephant Country Martial Alliance leader, kasama ang 9 na magagaling na eksperto, ay pinatay niya lahat.
Hindi nakakagulat na si Manuel Bennett ay naglakas loob na pumunta sa Marshall Alliance headquarters. Mula umpisa hanggang dulo, walang takot siya. Masyado siyang malakas. Ang batang ito ay halos lumalaban na. Ang Elephant Country Marshall Alliance leader, nangunguna sa siyam na magagaling na eksperto. Lahat sila ay pinatay ng batang ito ng mag-isa. Sa palagay ko ay maaaring hindi mas mahina ang batang ito kaysa sa ating General Alliance Master. Kailan nagkaroon ng East Nation Martial Arts World ng ganito kalakas na batang martial artist? Bakit hindi ko pa narinig ang tungkol sa kanya? Nagsimulang mag-usap ang mga alagad ng Martial Alliance, puno ng takot ang mga mata nang tumingin kay Manuel Bennett. Sa sandaling ito, tumingin si Manuel Bennett sa parisukat, napagtanto na wala ni isang nabubuhay na miyembro ng Elephant Country Martial Alliance na naiwan, at ikanaway ang kanyang kamay. Lily, Barden, Prajna, umalis na tayo. Oo. Sumagot sina Lily, Barden, at Prajna at saka naghanda na umalis kasama si Manuel Bennett. Tumigil kayong lahat. Sa sandaling ito, malakas na sumigaw si Peter Hyde. Lumingon si Manuel Bennett at malamig na nagtanong, matanda, ano pa ang gusto mong gawin? Ngayong patay na ang buong Elephant Country Martial Alliance delegation, gusto mo pa ba akong ibigay sa kanila? Nakakahiya. Malamig na sagot ni Pamela Steele, pinatay mo ang Elephant Country Martial Alliance leader, pinatay ang Elephant Country Martial Alliance delegation, na nagdulot ng napakalaking sakuna. Natatakot ako na, simula ngayon, walang kapayapaan ang ating East Nation Martial Arts Alliance. Malamig na tumikim si Manuel Bennett, na nagsasabing, walang kapayapaan, gayon na lang. Kung ang mga tao mula sa Elephant Country Martial Alliance ay mangangahas na gumawa ng gulo muli, papatayin ko ang lahat ng darating. Ikaw. Si Peter Hyde, na nakaturo kay Manuel Bennett, ay galit na ang kanyang mukha ay namula at siya ay humihingal. Kabanata 513, Kabanata 513, kung gusto kong umalis, sinong makakapigil sa akin? Anong ibig mong sabihin? Mr. Bennett scanned with cold eyes, may nasabi ba akong mali? Kung ikaw ay mga martial artist, dapat mong malaman na ang lakas ay ang tunay na pera sa mga martial artist. O matagal ka na bang pinapahalagahan kaya nawala ang tunay na dugo ng East Nation martial artists? Ano ang nakakatakot sa mahinang Elephant Country Martial Alliance na ito? Sa halip na humingi ng tawad, umatras, at yumukod sa kanila. Bakit hindi sila patayin sa pagpapasakop, patayin hanggang sila ay matakot, patayin sila hanggang sa malamig ang kanilang mga puso? Sa ganitong paraan lamang ay hindi na sila maglalakas loob na pukawin ka muli. Gaya nga ng kasabihan. Ang katotohanan ay nasa saklaw lamang ng isang kanyan, at ang dignidad ay nasa ibabaw lamang ng talam ng espada. Ang mga salitang ito ay pumukaw sa madamdaming damdamin at kumukulo na dugo ni na David Herdman, Jerry Chaplin, Ralph Jordan, at Brandon Skinner, pati na rin ang libu-libong mga alagad ng Martial Alliance na naroroon. Maging si Gentry Lewis ay labis na naantig. Tama si Mr. Bennett. Sa martial arts world, ang lakas ay palaging pinakamataas. Kung ikaw ay ganap na malakas, ang iba ay magpapasakop sa iyo, matatakot sa iyo, at igagalang ka. Walang silbi ang walang katapusang paghingi ng tawad, pag-urong, at pagyuko. Ang gagawin lang ay mas lalo kang aibuli ng iba. Ngunit sa sandaling ito, galit na galit sina Peter Hyde at Pamela Steele na halos nahihilo sila, hindi makarinig sa mga salita ni Mr. Bennett. Galit na umungol si Peter Hyde, bata, huwag ka nang magsalita ng walang kaparirikan dito. Hindi mo lang pinatay ang mga kinatawan ng Elephant Country Martial Alliance ngayon, ngunit binasag mo rin ang stone tablet ng ating Martial Alliance headquarters. Hindi ka aalis dito ngayon. Tama, dapat bigyan mo kami ng paliwanag. Malakas din ang sigaw ni Pamela Steele. Isang paliwanag. Kalokohang paliwanag. Malamig at matalim ang mga mata ni Mr. Bennett, at kumulog, kung gusto kong umalis, sino ang makakapigil sa akin? Walang hiya. Naghahanap ng kamatayan. Si Peter Hyde at Pamela Steele ay umungal at sumugod kay Mr. Bennett. Mr. Henwick,
Miss Steele, stop! Naalarma na sigaw ni Gentry Lewis. Ngayon lang niya nakita ang lakas ni Mr. Bennet. Kahit na ang pinuno ng Elephant Country Martial Alliance ay walang kalaban-laban para sa kanya. Paano posibleng maging kalaban niya sina Peter Hyde at Pamela Steele? Bukod dito, talagang hinangaan niya si Mr. Bennet at taos-pusong hiniling na hindi siya mamatay dito. Vice Leader Hyde, Vice Leader Steele. Si David Herdman, Jerry Chaplin, Ralph Jordan, at Brandon Skinner ay napasigaw lahat sa gulat. Hindi nila akalain na aaksyonan talaga ang dalawang vice leaders. Sa sandaling ito, sina Peter Hyde at Pamela Steele, habang sumusugod sila kay Mr. Bennet, ay patuloy na pinakilos ang kanilang true chi, na naglalabas ng nakakasilaw na liwanag. Ang napakalaking lakas at aura ay sumabog mula sa kanilang mga katawan, nanginginig ang kaluluwa ng lahat. Alam din nila ang tungkol sa lakas ni Mr. Bennet at alam nilang napakalakas niya, kaya hindi sila nagpigil. Inilabas nila ang lahat sa simula pa lang. Gayunpaman, nakatayo lang si Mr. Bennet at malamig na tumingin sa dalawa. Sa isang iglap, sina Peter Hyde at Pamela Steele si Mr. Bennet at sabay-sabay na naglunsad ng matinding pag-atake. Direktang ibinato ni Peter Hyde ang isang suntok ng napakalakas, pinalo ito kay Mr. Bennet. Si Pamela Steele naman ay itinaas ang kanang braso at hinampas ng balancing palm method. Pareho silang Martial Saint early stage powerhouses, at ang kanilang pinagsamang pag-atake ay napakabangis. Pero nginisyon lang ni Mr. Bennet. Sa sandaling umatake ang kanilang mga suntok at palad. Itinaas ni Mr. Bennet ang kanyang kanang braso at itinulak ang isang palad ng paalang. Sa isang iglap, boom! Ang putok ng palad ni Bennet ay bumangga ng husto sa mga kamao at palad na ipinadala ni Peter Hyde at Pamela Steele, na nagdulot ng mapurol na dumadagandong na ingay. Kumikislap ang mga maliwanag na ilaw, at ang true chi ay kumalat na parang landslide at tsunami sa lahat ng direksyon. Naniniwala sina Hyde at Steele na kung magsanib puwersa sila, mapipigilan nila si Bennet. Gayunpaman, pagkatapos ng palitan na ito, natanto nila na sila ay lubos na walang kapangyarihan. Wala pang ilang segundo ang lumipas. Boom! Umalangaw-ngaw ang isang booming sound ng pagsabog. Si Hyde at Steele ay sumigaw sa matinding paghihirap. Pareho silang pinalipad ng 12-dosenang metro ang layo. Pareho silang mabigat na bumagsak sa lupa at sabay na tumalsik ng subo ng dugo. Isang hampas lang ng palad ang kinailangan ni Bennet para masugitan sina Hyde at Steele. Nagulat at kinilabutan ng mga tao habang nanginginig sila sa takot. Mr. Hyde, Miss Steele. Gulat na tawag ni Gentry Lewis at nagmamadaling lumapit. Vice Leader Hyde at Vice Leader Steele. Mabilis ding sumugod si David Herdman at tatlong iba pa. Matapos mapatamba ang dalawang kalaban. Walang tigil si Bennet patungo sa kanila. Habang naglalakad siya, kumulog siya, "Kayong mga hanggal na matandang lalaki, sa halip na tulungan akong labanan ang mga tagalabas, naglakas loob kayong salakayin ako. Kung ganoon nga ang kaso, walang saysay na buhayin pa kita." Nang makitang papatayin sila ni Bennet, si David Herdman, Jerry Chaplin, Ralph Jordan, at Brandon Skinner ay takot na takot. Mabilis na hinarang ng apat si Bennet at nagmamakaawa. Mr. Bennet, mangyaring iligtas si Vice Leader Hyde at Vice Leader Steele. Mr. Bennet, please stop. We can't kill, we can't. Mr. Bennet, lahat tayo ay taga-East Nation. Hindi tayo dapat magpapatayan. Mr. Bennet, kung hindi ka mapakali, yuyuko ako at yuyuko sa iyo. Alam nila na kung pinatay ni Bennet sina Hyde at Steele, wala nang babalikan. Sa makatuwid, ang kanilang mga aksyon ay kapwa upang protektahan sina Hyde at Steele at Bennet. Pagkatapos ng lahat, sina Hyde at Steele ang mga vice leader ng East Nation Martial Arts Alliance. Sa 36 na sangay ng Martial Arts Alliance, ang East Nation ay may kabuuang 300,000 martial artist. Sa sandaling hinimok ni Bennet ang East Nation Martial Arts Alliance, haharapin niya ang walang humpay na pagtugis ng 300,000 martial artist. Kahit na may napakalaking kapangyarihan ni Bennet,
hindi niya nakayanan ang walang humpay na pagtugis ng napakaraming martial artist. Sa sandaling ito, ang takot na sina Hyde at Steele, na tinulungan ng iba, ay nanginginig habang nakatingin kay Bennett na may takot sa kanilang mga mata. Pareho silang nanginginig, namumutla ang mukha at pawis na pawis. Nararamdaman nila na talagang gustong patayin sila ni Bennett sa halip na takutin lamang sila. Kaya naman, tumahimik silang dalawa at walang lakas ng loob na gumawa ng ingay. Huminga ng malalim si Bennett, sa wakas ay niluwagan ang kanyang nakakuyom na kamao. Sumulyap kay Hyde at Steele, malakas niyang sinabi, bilang pagsasaalang-alang kay Leader Herdman at sa iba pa, ililigtas ko ang inyong mga buhay sa pagkakataong ito. If you dare provoke me again, I don't care if you're vice leaders, I'll show no mercy. Sa pagtatapos ng kanyang mga salita, ikinaway ni Bennett ang kanyang kamay, let's go. Nang makitang umalis na si Bennett at ang iba pa, ang mga disipulo sa Marshall Alliance Headquarters ay nag-alinlangan, na gustong pigilan sila ngunit hindi sila nang ahas na gawin iyon. Huminga ng malalim si Gentry Lewis at sinabing, hayaan mo na sila. Hindi nagtagal, umalis sina Bennett, Lily Tisdale, Barden Bard, at Trudge na Bates sa Marshall Alliance Headquarters, na wala sa paningin ng lahat. Ito ay pagkatapos lamang na tuluyang umalis si Bennett at ang iba pa. Nagmamadaling tanungin ni Hyde si Gentry Lewis, Brother Luther, pinatay ng batang iyan ang mga kinatawan ng Elephant Country Marshall Alliance at binasag ang bato nating tapya sa punong tanggapan. Bakit mo siya pinakawalan? Oo, dapat mabigat na parusahan ang batang iyan. Tumunog ang bakal. Mataimtim na sagot ni Lewis, kung hindi ko siya pinakawalan, maaari bang pigilan siya ng alinman sa inyo? Kabanata 514, Kabanata 514, madalas masipag ang magagawa. Gentry Lewis continued, at saka, kahit ako hindi ko siya mapipigilan, let alone you guys. Paano kung magsanib puwersa tayo? Tanong ni Pamela Steele. Hindi pa rin siya mapipigilan. Umiling si Gentry Lewis. Ano? Kahit magsanib puwersa tayo, hindi natin siya mapipigilan. Kuya Luther, nagbibiro ka siguro no? Sina Peter Hyde at Pamela Steele ay parehong may hindi makapaniwalang tingin sa kanilang mga mukha. Dapat malaman na silang dalawa ay nagkaroon ng early Marshall Saint cultivation. At si Gentry Lewis ay nasa mid-stage Marshall Saint realm. Silang tatlo, Marshall Saint realm experts, nagsanib puwersa, hindi ba ang mga kalaban ng bata? Seryosong sabi ni Gentry Lewis, hindi ako nagbibiro sa iyo, totoo ang sinabi ko. Hanggang sa umalis ang batang iyon, hindi ko makita ang kanyang paglilinang at lakas. At saka, lagi kong nararamdaman na hindi niya ginamit ang buong kapangyarihan niya mula simula hanggang wakas. Nang marinig ito, kapwa napatulala sina Peter Hyde at Pamela Steele. Pinatay niya ang 10 nangungunang eksperto ng Elephant Country ng sunod-sunod, ngunit hindi pa rin ginamit ang kanyang buong kapangyarihan. Tao ba ang batang ito? Maging sina David Herdman, Jerry Chaplin, Ralph Jordan, at Brandon Skinner ay nabigla. Ngayon lang nila napagtanto na hanggang ngayon ay hindi pa rin nila lubos na naiintindihan si Manuel Bennett. Paulit-ulit na binaligtad ng kapangyarihan ni Manuel Bennett ang kanilang imahinasyon, kaya nahihirapan silang bumitaw. Nagngagat ang ngipin ni Peter Hyde, gaano man kalakas ang batang ito, walang paraan na maaari siyang maging katapat ng General Alliance Master. Kapag bumalik ang General Alliance Master, tiyak na tuturuan niya ng leksyon ang batang ito. Tumango si Pamela Steele, tama, pinatay ng batang ito ang mga kinatawan ng Elephant Country Marshall Alliance at binasag ang stone tablet. Tiyak na hindi siya bibitawan ng General Alliance Master. Napabuntong hininga si Gentry Lewis, hintayin natin na bumalik ang General Alliance Master at magpasya kung paano haharapin ang bagay na ito pagkatapos. Nagkatinginan silang apat na si David Herdman na may pag-aalala sa kanilang mga mata. Kahit na hindi nila alam kung gaano kalakas ang General Alliance Master. Pero sa pagkakaalam nila, natalo na niya ang lahat ng malalakas na tao para maging Marshall Alliance leader ng East Nation. Ang lahat ng ito ay dahil sa tunay na lakas.
Nabalitaan na ang General Alliance Master ay nakatagpo ng hindi mabilang na mga hamon mula sa malalakas na tao sa mga nakaraang taon, ngunit hindi pa siya natalo. Kung talagang pumunta ang General Alliance Master upang patayin si Manuel Bennett, maaaring may isang paraan lang si Manuel kamatayan. Napagpasyahan na ni David Herdman na dapat niyang ipaalam kay Manuel Bennett ang tungkol sa bagay na ito sa lalong madaling panahon upang makaisip si Manuel ng paraan. Pagkalabas ng Marshall Alliance Headquarters, pinara ng grupo ni Manuel ang isang kotse sa gilid ng kalsada at dumiretso sa sentro ng lungsod ng Harbor City. Pagdating nilang apat sa city center, madilim na ang langit. Kaya't nagpasya silang humanap ng hotel sa Harbor City upang makapagpahinga sa gabi, at bumalik sa River City bukas ng umaga. Pagkatapos kumain ay naghanap ng hotel silang apat at bumalik sa kani-kanilang kwarto para magpahinga. Pagbalik sa kwarto, naligo si Manuel Bennett at magsisimula na sana sa kanyang cultivation nang biglang may tumawag sa kanyang telepono. Kinuha niya ang telepono at nakitang galing iyon kay David Herdman, kaya sinagot niya ang tawag. Sinabi ni Manuel, "Leader Herdman, ano ang problema sa pagtawag mo sa akin? Katulad ka ba ng dalawang matandang lalaki na naghiganti sa akin?" Agad na natakot si David Herdman at nagmamadaling sinabi, Hindi, Mr. Bennett, hindi ako mangangahas na sisihin ka. Iniligtas mo ang aking buhay, at hinding-hindi ko masusuklian ang iyong kabutihan sa akin sa buhay na ito. Kahit na ang iba ay laban sa iyo, tatayo ako ng walang pag-aalinlangan sa iyong tabi. Tumawa si Manuel, "Sige, banibiro lang kita. So, anong maipaglilingkod ko sa iyo?" Nagsalita si David Herdman sa seryosong tono, "Mr. Bennett, sinira mo ngayon ang stone tablet sa Marshall Alliance Headquarters, pinatay ang Elephant Country Marshall Alliance Delegation, at matinding nasugatan si Vice Leader Hyde at Vice Leader Steele. Natatakot ako na talagang nagdulot ka ng malaking problema." Walang pakialam na tanong ni Bennett, "Leader Herdman, hindi ka kasali sa bagay na ito, tama ba?" "Well, hindi naman." Sumagot si David Herdman, pagkatapos ay nagpatuloy, "Gayunpaman, tiyak na hindi ito pababayaan ng General Alliance Master kapag nalaman niya ang tungkol dito." Sinabi ni Bennett, "Leader Herdman, buong responsibilidad ko ang aking mga aksyon. Kung ang General Alliance Master na ito ay kasing ignorante ng dalawang matandang lalaki na iyon at ipipilit akong patayin, wala akong magagawa kundi labanan siya." Nag-aalalang sumagot si David Herdman, "Mr. Bennett, ang lakas ng General Alliance Master ay lubhang nakakatakot, at ito ay higit pa sa maihahambing ni Vice Leader Hyde at Vice Leader Steele. Alam kong napakalakas mo, ngunit kung talagang gustong patayin ka ng General Alliance Master, natatakot akong malagay ka sa malaking panganib. Kaya, tinawagan kita upang hayaan kang mag-isip ng solusyon at tingnan kung malulutas mo ang awayan na ito." Sabi ni Bennett, "Leader Herdman, salamat sa tawag. Gayunpaman, haharapin ko ang bagay na ito, kaya hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito." Idinagdag ni David Herdman, "Siya nga pala, Mr. Bennett, bukod sa General Alliance Master, na maaaring magdulot sa iyo ng kaguluhan, hindi ka pababayaan ng Elephant Country Marshall Alliance kapag nalaman nila ang tungkol sa pangyayari ngayon." Elephant Country Marshall Alliance. Bennett sneered, "Isang grupo ng mga rabble, hindi ako natatakot sa kanila." Napabuntong hininga si David Herdman, "Sige, mag-ingat ka pa rin." Pagkatapos ng ilang salita, ibinaba ni Bennett ang telepono. Pagkatapos ibaba ang tawag, naglakad si Bennett sa French window. Tumingala siya sa langit sa di kalayuan at nahulog sa malalim na pag-iisip. Hindi siya natatakot sa Elephant Country Marshall Alliance. Gayunpaman, nakuha ng General Alliance Master ng East Nation Martial Arts Alliance ang kanyang atensyon. Pagkatapos ng lahat, bilang isang taong makokontrol ang buong East Nation Martial Arts Alliance at magpasuko sa mga sira-sira at hindi kinaugalian na mga mandirigma, malamang nakakaiba ang taong ito. Gayunpaman, habang pinapansin niya ito, wala sa tanong ang takot. Kung talagang determinado ang General Alliance Master na patayin siya, magkakaroon siya ng pagkakataon na direktang harapin siya. Sa sandaling ito, muling tumunog ang kanyang telepono.
Saglit na natigilan si Bennett. May sasabihin pa ba si David Herdman? Kinuha niya ang telepono at nakitang hindi si David Herdman ang tumatawag, kundi si Hidden Dragon Pavilion Master Bill Moore. Nang makita ang caller ID, nagulat si Bennett. Oras na ba para pumunta sa Socorro Country at isagawa ang misyon ngayon? Mabilis niyang sinagot ang telepono. Sa sandaling konektado ang tawag. Tanong ni Bennett, Brother Moore, ano ang nangyari sa late night call? Oras na ba para magtungo sa Socorro Country para sa misyon ngayon? Tumawa si Bill Moore, syempre hindi, tinatawagan kita para sa ibang bagay. Ano ito? Tanong ni Bennett. Sinabi ni Bill Moore, kamakailan, isang halimaw sa tubig ang nagdulot ng kaguluhan sa Well Village, Philadelphia, na pumatay ng maraming taga-nayon at nagdulot ng gulat. Kaya, pinadala ko doon sina Solomon Talbot at Renata Lance para harapin ang isyong ito sa nakalipas na 2 araw. Pero hindi pa rin ako mapalagay, kaya gusto kong pumunta ka doon at tumulong. Ngumisi si Bennett, well, mukhang nanghihingi ka ng tulong gabi-gabi. Tawa ng tawa si Bill Moore, Little Brother Bennett, ang may kakayahan ay dapat magsikap. At saka, short-handed kami sa Hidden Dragon Pavilion ngayon, kaya kailangan mong gawin ang biyaheng ito. Iritadong sinabi ni Bennett, palagi kong nararamdaman na ang pagsali sa iyong Hidden Dragon Pavilion ay isang scam. Kabanata 515, Kabanata 515, kami ay mga tao na magkatulad ang pag-iisip. Masayang tumawa si Boris Moore, how could it be? Maraming benefits ang pagsali sa Hidden Dragon Pavilion natin. Sinabi ni Manuel Bennett, sige, itigil mo na ang pagsasalita ng walang kaparirikan. Kailan tayo aalis? Sumagot si Boris Moore, the sooner the better, best if we leave now. Sige, naiintindihan ko, pagsang-ayon ni Manuel Bennett at saka direktang ibinaba ang telepono. Pagkatapos ibaba ang tawag, ipinadala ni Boris Moore ang partikular na address. Walang magawang umiling si Manuel Bennett. Talagang pinaghirapan niya ang buhay. Katatapos lang niyang harapin ang mga usapin ng East Nation Martial Arts Alliance, at ngayon ay nagpadala ng isa pang misyon ang Hidden Dragon Pavilion. Higit sa lahat, wala siyang choice kundi tanggapin ang misyong ito. Una, siya ang Deputy Master ng Hidden Dragon Pavilion. Pangalawa, sina Solomon Talbot at Renata Lance ay kanyang mga kaibigan, kaya kailangan niyang pumunta at tulungan sila. Sa pag-iisip nito, tinawag ni Manuel Bennett sina Lily Tisdale, Barden Bard, at Prajna Bates para lumapit. Pagkapasok niya, sumigaw si Barden Bard, Kuya Bennett, anong problema kung bakit gabi-gabi na ang tawag sa atin dito? Sinabi ni Manuel Bennett, ngayon lang, tinawagan ako ni Master Moore mula sa Hidden Dragon Pavilion at sinabing mayroong water monster na nagdudulot ng kaguluhan sa Well Village sa Philadelphia, at maraming tao ang namatay. Ngayon, ilang tao mula sa Hidden Dragon Pavilion ang pupunta roon para hawakan ito, ngunit si Master Moore ay nag-aalala tungkol sa panganib, kaya hiniling niya sa akin na pumunta rin. Gusto mo bang sumama sa akin, o bumalik na lang sa River City bukas? Nakikipag-away sa halimaw sa tubig. Biglang nagningning ang mga mata ni Barden Bard, this sounds interesting. Let's go, we have to go. Gusto ko ring makita kung ano ang espesyal sa mga taong Hidden Dragon Pavilion na iyon. Gusto ko rin pumunta. Nagtaas din ng kamay si Prajna Bates. Ngumiti si Lily Tisdale at sinabing, Mr. Bennett, hindi mo kami maiiwan. Sige, sabay na tayo. Tumango si Manuel Bennett bilang pagsang-ayon. Pagkatapos, nag-book si Manuel Bennett ng 4 sa pinakaunang mga tiket sa Percy City sa Philadelphia. Pagkalabas ng hotel, dumiretso silang 4 sa Harbor City Airport. Pagdating sa Harbor City Airport, naghintay lang sila ng ilang sandali bago sumakay ng eroplano patungong Percy City. Medyo malayo ang Harbor City sa Percy City. Kaya naman, nang dumating si Manuel Bennett at ang iba pa sa Percy City, lagpas 1 AM na. Paglabas ng airport, pumara silang 4 ng taxi. Pagkapasok nila, nagtanong ang master ng taxi, saan mo gustong pumunta? Sumagot si Manuel Bennett, Guro, mangyaring dalhin kami sa Well Village.
Ano? Well Village. Nag-iba ang mukha ng taxi master, at mukhang takot na takot. Young man, haven't you heard? Narinig kong ano? Tanong ni Manuel Bennett. Napalunok ang taxi master, sa nakalipas na mga araw, isang water monster ang nagdudulot ng kaguluhan sa Well Village, at maraming tao ang namatay. Ang mga taga-nayon ay inilikas, at ang nayon ay tinatakan. Walang makapasok na tagalabas. Tumawa si Manuel Bennett, Master, you are quite well informed. Siyempre, pagmamalaki ng taxi master, walang nangyayari sa Percy City na hindi ko alam. Kahanga-hanga, kahanga-hanga. Nag-thumbs up si Manuel Bennett at nagpatuloy, Master, kami ay mga reporter mula sa labas ng bayan. Narinig namin ang tungkol sa water monster sa Well Village, kaya gusto naming makapanayam ang ilan sa mga tao doon. Dalhin mo kami doon. Paulit-ulit na umiling ang taxi master at sinabing, Bata, huwag kang mag-abala, hindi sulit na pumunta doon. Kung pupunta ka at mawala ng buhay doon, hindi ito magiging magandang deal. Sinabi ni Manuel Bennett, Master, basta dalhin mo kami sa Well Village, bibigyan kita ng 5,000. Siyempre kailangan mo lang kaming ihatid sa entrance ng village, hindi mo na kailangan pumasok. How about it? Well, sandaling nag-alinlangan ang taxi master. Hindi na nagsalita pa si Manuel Bennett at direktang kinuha ang kanyang mobile phone para i-scan ang QR code sa kotse, naglipat ng 5,000 over. Ding! Matapos matanggap ang transfer notification, ang taxi master ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at pinatibay ang kanyang puso. Sige, ihahatid na kita dyan. Dahil doon ay pinaandar na ng taxi master ang sasakyan at lumabas ng airport. Umabot ng mahigit 1 oras bago makarating sa paligid ng Well Village. Noong una, gusto ni Manuel Bennett na makalapit ang taxi driver, ngunit tumanggi ang driver na gawin ito. Walang pagpipilian si Bennett kundi sumuko, at bumaba siya sa kotse kasama sina Lily Tisdale, Barden Bard, at Progna Bates. Pagkababa nilang 4 sa sasakyan ay mabilis na tumalikod ang taxi driver at umalis. Kinagat ni Barden Bard ang kanyang labi at sinabing, ganyan ba talaga kaduwag ang lalaking ito? Sinabi ni Bennett, ang ganitong uri ng bagay ay medyo nakakatakot para sa mga ordinaryong tao. Tama na ang usapan, bilasan na natin. Pagkatapos, si Bennett at ang iba ay tumakbo patungo sa Well Village. Matapos tumakbo ng ligaw ng halos 3 milya, sa wakas ay nakarating na silang 4 sa pasukan ng Well Village. Maraming mga sasakyan ang nakaparada sa pasukan ng nayon, at ang police tape ay inilagay. Maraming miyembro ng Hidden Dragon Pavilion na nakaitim na uniforme ang nagbabantay sa lugar. Sa sandaling nakita nila si Bennett at ang kanyang partido na papalapit, ilang miyembro ng Hidden Dragon Pavilion ang dumating. Isang miyembro ang sumigaw, ang nayon ay kasalukuyang nag-iimbestiga ng isang kaso, at ang mga walang kaugnayang tauhan ay hindi pinapayagang pumasok. Kinuha ni Bennett ang Hidden Dragon Order at sinabing, ako ang Deputy Master ng Hidden Dragon Pavilion, Manuel Bennett, at narito ako para harapin ang kasong ito sa ilalim ng utos ni Master Moore. Nang makita ang Hidden Dragon Order ni Bennett, agad na nagbago ang mga mukha ng mga miyembro, at mabilis silang tumayo sa atensyon at yumuko kay Bennett. Pagbati, Deputy Master Bennett. Tumango si Bennett at sinabing, isama mo ako para makilala ang team leader na si Talbot at ang iba pa. Oo. Sagot ng isa sa mga miyembro bago manguna. Sinundan ito ni Bennett at ng kanyang grupo. Tinamaan ni Barden Bard ang kanyang mga labi at nagtanong, Brother Bennett, ilang token ang mayroon ka, at bakit napakabisa ng lahat? Iilan lang. Tumugon si Bennett, pagkatapos ay umiling at sinabing, kung kaya ko, mas gugustuhin kong hindi magkaroon ng mga token na ito. Pagkatapos ng lahat, ang bawat token ay kumakatawan sa isang responsibilidad. Tumango si Barden Bard at sinabing, kaya kung mas malaki ang kakayahan, mas malaki ang responsibilidad. Tumagal pa ito ng halos 10 minuto. Sa patnubay ng miyembro ng Hidden Dragon Pavilion na iyon, dumating silang 4 sa tabi ng isang lawa. Ang lawa ay malawak, napapaligiran ng mga makakapal na gubat,
At sa malayo ay patuloy na gumugulong na matataas na bundok. Maraming tao ang nakatayo malapit sa tabing lawas sa hindi kalayuan. Kasama nila Solomon Talbot, Renata Lance, at Natalie Lester. Sigaw ni Manuel, Talbot, Lance, Lester. Nang marinig ang ingay, lumingon si Talbot at ang iba pa upang tumingin. Kuya Bennett. Mr. Bennett. Si Mr. Bennett ang dumating. Tuwang-tuwa si Talbot at ang iba pa at nagmamadaling tumakbo. Mr. Bennett, sobrang namiss kita simula noong huli tayong magkita. Nakasuot ng prinsesa na damit, direktang tumalon si Natalie Lester kay Bennett, kumapit sa kanya na parang koala. Natawa si Bennett at sinabing, Lester, namiss din kita. Kuya Bennett, bakit nandito ka rin? Curious na tanong ni Talbot. Walang magawang sinabi ni Bennett, ilang oras lang ang nakalipas. Tinawagan ako ni Brother Moore at sinabing pumunta kayo rito para harapin ang isyu ng water monster. Nag-aalala siya na baka nasa panganib ka, kaya hiniling niya sa akin na pumunta at tumulong. Mahinahong ngumiti si Renata Lance at sinabing, Mr. Bennett, kasama mo rito, dapat walang malaking problema sa gawaing ito. Ngunit sa sandaling ito, itinuro ni Sharon Whelan si Barden Bard at biglang sinabing, Win Team Leader, ang sabi lang ng monghe na ito ay ang haba ng mga paa mo, pwedeng paglaruan ng 1 taon. Sa sandaling sinabi niya ito. Agad namang napatulala si Barden Bard, nagtatakang nakatingin kay Whelan. Ano ba naman? Anong nangyayari? Paano niya nalaman ang iniisip nito? Nang marinig ang sinabi ni Whelan, bahagyang kumunot ang noo ni Renata Lance. Kung hindi dahil kasama ni Barden Bard si Bennett, may nagawa na siya. Napatingin si Sharon Whelan kay Barden Bard at sinabing, Monk, bakit pareho ang iniisip mo kay Brother Bennett noong una niyang nakilala ang Win Team Leader? Dahil magkamag-anak kami ni Brother Bennett. Barden Bard cracked a smile, then asked, What's your deal, dude? How can you tell what I'm thinking? Kabanata 516, Kabanata 516, Militar Marquis Strange Gate. Sinabi ni Mr. Bennett, Barden, ang taong ito ay isang special ability user na nagtataglay ng telepathy. Nararamdaman niya kung ano ang iniisip ng mga tao. Holy shit! Nagtatakang tumingin si Barden kay Sharon, Kuya, ang galing mo, parang totoong bug. Napakamot sa ulo si Sharon at tumawa, not bad, not bad. Sinulyapan ni Solomon sina Barden, Lily, at Prajna at nagtanong, Brother Bennett, sino itong tatlo? Sumagot si Mr. Bennett, ang tatlong ito ay aking mga kaibigan, sina Lily Tisdale, Barden Bard, at Prajna Bates. This time nandito din sila para tumulong. Pagkatapos noon, ipinakilala ni Mr. Bennett si Solomon at ang iba pa kina Lily, Barden, at Prajna. Matapos silang ipakilala, muling nagsalita si Sharon, Blue Team Leader, ang monghe dito ay nagtatanong kung paano sa mundo, ang isang lolita na tulad mo ay maaaring maging pinuno ng Exceptional Individuals Group. Fucker. Tumingin si Barden kay Sharon na walang imek, I say, buddy, can you not say what I'm thinking out loud? Sa sandaling ito, naglakad si Natalie patungo kay Barden at bahagyang tumingin sa kanya, nakikita mo ba akong nasa ilalim mo? Nakangiting umiling si Barden, Miss Natalie, hindi ko sinasadya. Hindi, sinadya mo. Pinaikit ni Natalie ang kanyang mga mata at sinabing, mukhang kung hindi ko ipapakita ang aking kakayahan, hindi ka makukumbansi. Kakayahan. Natigilan sandali si Barden, anong kakayahan? Bago pa siya makatapos magsalita. Nakakabasag na tunog. Sinamahan ng sunod-sunod na pagsabog ng buto. Sa gulat ng lahat, ang katawan ni Natalie ay biglang lumaki hanggang 3 metro, ang kanyang prinsesa na damit ay napunit, nakitang-kita ang kanyang matipunong katawan na nakadikit sa kanyang masikip na damit. What the fuck? Isang devil muscle na babae. Hindi maiwasan ni Barden na titigan si Natalie na tulala. Hindi lamang si Barden, kundi sina Lily at Prajna ay parehong nabigla. Hindi nila inaasahan na ang malambot at maliit na si Natalie ay magbabago sa isang napakalakas na figure sa isang iglap. Tinaas ni Natalie ang isang malakas na braso, ikinaway ang kanyang kamao, at ngumiti, Baldy, bakit wala tayong friendly sparring match?
Hindi, salamat, Papa sa ako. Umiling si Barden na parang kalansing na tambol. Niloloko mo ba ako? Mas malaki ang kamao niya kaysa sa ulo niya. Ang pakikipaglaban sa kanya ay parang humihingi ng pambubugbog. Lumingon si Barden kay Mr. Bennet, halos parang umiiyak, Brother Bennet. Ang mga taong ito ng Hidden Dragon Pavilion ay tunay na kakaiba. Sinubukan ni Mr. Bennet na huwag tumawa at sinabing, masanay ka, masasanay ka. Sa sandaling ito, isang boses ang dumating. Pinatandang Solomon, pumunta lang ako upang tingnan ito at walang palatandaan ng anumang bagay sa lawa. Hindi na yata lalabas ang water monster na iyon ngayong gabi. Lumapit ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki at 7 binata at babae. Habang papalapit sila, sinulyapan ng nasa katanghaliang gulang si Mr. Bennet at nagtanong, Pinatandang Solomon, sino ito? Ipinakilala ni Solomon, ito si Mr. Manuel Bennet, nakakasali pa lang sa Hidden Dragon Pavilion natin kanina. Siya ang Deputy Pavilion Master at Captain ng Heavenly Medical Group. Pagkatapos, ipinakilala ni Solomon ang nasa katanghaliang gulang na lalaki kay Mr. Bennet, Brother Bennet, ito si Weldon Iverson, ang group leader ng aming Hidden Dragon Pavilion Formation Group. Nice to meet you, Group Leader Iverson. Inabot ni Mr. Bennet ang kanyang kamay para makipagkamay kay Weldon. Nalaman niya dati ang tungkol sa Hidden Dragon Pavilion mula kay Solomon. Dati, ang Hidden Dragon Pavilion ay may 5 grupo, Martial Arts Group, Mystery Arts Group, Formation Group, Exceptional Individuals Group, at Intelligence Group. Ito ang unang pagkakataon na nakilala ni Mr. Bennet ang Formation Group leader. Hindi inabot ni Weldon Iverson ang kanyang kamay bagkus ay tumingin lang siya kay Mr. Bennet pataas at pababa, nakakunot ang noo, mukhang hindi ganoon kasarap ang lasa ni Master Moore. Talagang ginawa niyang Deputy Pavilion Master ang gayong batang brat. Kahit na espesyal na nilikha ang Heavenly Medicine Group, para sa batang ito, ano ang kanyang merito at kakayahan? Eksakto, paano hahayaan ang isang batang brat na maging Deputy Pavilion Master natin? Anong mga kakayahan ang mayroon ng batang ito para pahalagahan ni Master Moore? Ang dalagang sumusunod sa likod ni Weldon Iverson ay nasusuklam din. Tanong ni Manuel Bennet, Miss, sino ka? Itinaas ng dalaga ang kanyang ulo at sinabing, Bueno, mas mabuting makinig kang mabuti. Ang pangalan ko ay Wendy Iverson, hindi lang ako miyembro ng Formation Group, ng Hidden Dragon Pavilion, kundi isa rin akong descendant ng Military Marquis Strangegate. Katulad nito, ang aming pinuno ng grupo at ang aking 6 na nakatatandang kapatid dito ay mga inapo din ng Military Marquis Strangegate. Military Marquis Strangegate. Biglang tumango si Manuel Bennet at sinabing, So, descendants kayo ni Mr. Whelan. I apologize for my ignorance. Si G. Whelan ay walang iba kundi si Victor Iverson, ang punong ministro ng Shuhan noong panahon ng 3 kaharian, na may istilong Kungming. Usap-usapan na si Victor Iverson ay bihasa sa astronomiya at heograpiya, gayon din sa pag-unawa sa mga tao. Kilala niya si Yin at Yang, naiintindihan niya ang 8 trigrams, at pamilyar sa kakaibang gate at mga diskarte sa pagtatago. Isa siyang strategist, kaya niyang manalo sa mga laban mula sa 1,000 milya ang layo. Ang pambihirang figurang ito ay naipasa sa mga panahon. Naghalo-halo man ang mga opinyon tungkol kay G. Whelan, mataas pa rin ang tingin niya sa kanya. Mabuti naman at alam mo. Ang kaluwalhatian ng ating mga ninuno ay hindi maipaliwanag sa ilang salita lamang. Lalong naging proud si Wendy Iverson. Nakataas din ang ulo ng ibang 6 na tao, puno ng pagmamataas ang kanilang mga mata. Tumayo rin si Weldon Iverson habang nasa likod ang kanyang mga kamay at sinabing, Anak, lahat ng sumasali sa ating Hidden Dragon Pavilion ay may tunay na talento. Ang mga taong walang kakayahan ay hindi magtatagal sa ating Hidden Dragon Pavilion. Nang makitang si Weldon Iverson at ang iba pa ay tinutuya si Manuel Bennet ng tahasan at tahasan. Agad na hindi nasisiyahan si Solomon Talbot. Matigas niyang sinabi, Mr. Iverson, Mr. Bennet is not someone to be underestimated. You should not look down on him. Oh,
Nang aasar na tanong ni Weldon Iverson, anong kakayahan meron siya? Let me hear. Nang hindi hinintay na magsalita si Solomon Talbot. Agad na sinabi ni Lucy Franklin, ang martial arts ni Mr. Bennett ay pambihira, ang kanyang mga kasanayan sa medikal ay napakahusay, at ang kanyang mga spelling ay walang kapantay. Siya ay mas malakas kaysa sa amin. Hindi nagtagal, inutusan kami ni Master Moore na basagin ang 8 huge tower sa Peak Mount. Kung hindi dahil kay Mr. Bennett, pabayaan ang pagsira sa tore, kung makakaligtas ba tayo ay isang katanungan. Kung gusto mong magpakitang gilas, hindi ko makontrol yun. Ngunit, mangyaring magpakita ng kaunting paggalang kay Mr. Bennett. Sa Hidden Dragon Pavilion, palaging magkaaway sina Lucy Franklin at Weldon Iverson. Pagkatapos ng lahat, sila ay mga disipulo ng Wind Marvel sect at ng Military Marquis Strange Gate, ayon sa pagkakabanggit. Ang kanilang mga lugar ng kadalubhasaan ay halos magkatulad, kaya madalas silang nakikipagkompetensya ng palihim. Emph. Malamig na bamantong hininga si Weldon Iverson at sinabing, sa buhay ko, nirerespeto ko lang ang mga taong may tunay na kakayahan. Para naman sa mga nakapasok sa Hidden Dragon Pavilion dahil sa kanilang mga koneksyon, mababa ang tingin ko sa kanila. At saka, sabi mo pambihira ang martial arts niya, superb ang medical skills niya, and his spells unparalleled, mas lalong hindi ako naniniwala. Napakabata pa ng batang ito, paano siya makakasali sa napakaraming larangan, lalo pa ang pagiging bihasa sa mga ito? What's your deal? How dare you look down on my brother Bennett? Agad na nagalit si Barden Bard, at aaksyon na sana gamit ang dragon pattern na Zen Stick. Nanlamig din ang mga mukha ni na Lily Teasdale at Prajna Bates. Labis silang nabalisa na may nakatingin kay Manuel Bennett. Sinabi ni Manuel Bennett, Barden, huminto ka. Habang nagsasalita, umiling din si Manuel Bennett kina Lily Teasdale at Prajna Bates. Pinipigilan nilang tatlo ang galit at hindi kumilos. Sinabi ni Solomon Talbot, Brother Bennett, si Mr. Iverson ay prangka at direkta, huwag mo itong isapuso. Walang pakialam na sinabi ni Manuel Bennett, hindi ko aabalahin ang sarili ko sa mga taong katulad niya. Napangisi si Weldon Iverson at sinabing, hindi rin ako mapakali sa iyo. Nagmamadaling iniba ni Solomon Talbot ang topic at sinabing, Mr. Iverson, sinabi mo lang na hindi lalabas ang water monster ngayong gabi. Tama na. Tumango si Weldon Iverson at sinabing, ngayon lang, pinangunahan ko ang mga tao na gamitin ang Mythgate Invisible Shield technique para makita ang sitwasyon. Makukumpirma ko na hindi lalabas ang water monster ngayong gabi. Kabanata 517, Kabanata 517, Nine Heavens Dragon Chant. Nagsalubong ang mga kilay ni Solomon Talbot, sinabi niya, ano ang dapat nating gawin? 3 araw na tayong nagbabantay dito. Kung hindi lalabas ang halimaw na ito ng tubig, babantayan ba natin ito ng walang katiyakan? Sinabi rin ni Lucy Franklin, ngayon ay inilipat na namin ang lahat ng mga taga-nayon. Kung magtatagal, siguradong magiging emosyonal ang mga taga-nayon. Bukod dito, hinihiling sa amin ni Master Moore na harapin ang bagay na ito sa lalong madaling panahon at ibalik ang normal na buhay ng mga taga-nayon. Napabuntong hininga si Weldon Iverson at sinabing, wala nang ibang paraan. Kung hindi lalabas ang water monster, hindi natin ito kakayanin. Si Solomon Talbot at ang iba pa ay nalilito at hindi alam kung ano ang gagawin. Sa sandaling ito, biglang nagtanong si Manuel Bennett, sigurado ka bang narito ang halimaw na tubig? Positibo. Tumango si Solomon Talbot at nagsabi, noon, nakita ng mga taga-nayon ang halimaw. At saka, maraming taga-nayon ang nakagat at napatay ng halimaw ng tubig, kinain pa. Tumango si Manuel Bennett at nagsabi, kung ganoon, maaari kong subukang tawagan ang halimaw na tubig. Tawagan ang halimaw ng tubig. Biglang tumawa si Weldon Iverson ng mapanukso, anak, sa tingin mo ba tao ang halimaw sa tubig? Tawagan mo, at lalabas. Wendy Iverson also mocked, anak, marunong ka bang mag-isip bago ka magsalita? Kung wala kang magagawa, tumahimik ka na lang at huwag kang magsalita. Nagmumukha kang ewan.
Sina Solomon Talbot, Lucy Franklin, at Natalie Lester, at ang iba pa ay mukhang tuliro kay Manuel Bennett. Kung hindi nila alam na napaka-capable ni Manuel Bennett, iisipin nilang nagbibiro ito. Hindi gaanong nagsalita si Manuel Bennett, naglalakad sa tabi ng lawa at nakatingin sa kalmadong ibabaw ng lawa sa di kalayuan. Tumingin siya sa paligid at pinagmasdan ang paligid. Ang terrain na ito ay madali para sa pangangalap ng espiritual na enerhiya, at mayroong sapat na espiritual na enerhiya, na talagang makakaakit ng ilang kakaibang hayop dito. Sa isiping iyon, isang ideya ang biglang sumagi sa kanya. Maaaring may mga demonyong hayop na nagtatago sa lawa na ito. Kung iyon ang kaso, ang paglalakbay na ito ay hindi magiging walang kabuluhan. Sumunod si Solomon Talbot at ang iba pa, gustong makita kung paano tatawagan ni Manuel Bennett ang water monster. Ang 8 tao, kabilang si Weldon Iverson, ay tumayo, nakangiti. Old Solomon, Wind Team Leader, at Natalie, naniniwala ka bang kayang tawagin ng batang ito ang water monster? May problema sa utak ang batang ito. May mga isyu din ba ang utak mo? Panunuya ni Weldon Iverson. Sinabi ni Solomon Talbot, anyway, we have no way now. We might well let Brother Bennett try. Sinabi ni Weldon Iverson, sige, subukan. Gusto kong makita kung paano tatawagan ng batang ito ang halimaw na tubig. Ang 7 pang miyembro ng Formation Group ay nag-cross din ang kanilang mga braso, naghihintay na makita ang pagbibiro. Nakatayo sa tabi ng lawa, huminga ng malalim si Manuel Bennett at sinimulang pakilyusan ang tunay na chi sa loob ng kanyang katawan. Pagkatapos, ibinuka niya ang kanyang bibig at nagpakawala ng isang nakakabasag lupa na dagandong patungo sa malayong ibabaw ng lawa. Umuungol. Ang dagandong na ito ay malakas at nanginginig sa lupa, tulad ng dagandong ng Nine Heavens Divine Dragon. Dahil sa mga tunog, dumagundong ang eardrums ng mga tao. Kung hindi dahil sa napapanahong reaksyon ng lahat sa paggamit ng kanilang cultivation skills para lumaban, nabasag na sana ang eardrums nila. Ang teknik na ginamit ni Manuel Bennett ay isang kasanayan sa paglilinang na naitala sa Nine Heavens Dragon Controlling Sutra, na tinatawag na Nine Heavens Dragon Chant. Sa pananaw ni Manuel Bennett, ang dragon ang Panginoon ng lahat ng mga hayop. Anuman ang uri ng kakaibang hayop, matatakot sila kapag marinig ang dragon chant. Kaya naman, naisipan niyang gamitin ang teknik na ito para takutin ang water monster na nagtatago sa lawa. Sa pagkalat ng mga sound wave. Boom, boom, boom. Naglalakihang alon ang sumabog mula sa lawa. Ang nakapaligid na gubat at malalayong kabundukan ay marahang umugoy. Maya-maya. Splash! Ang tubig sa lawa ay nagsimulang umalbo ng marahas. Kasunod nito, nakita ng lahat ang isang malaking nilalang na umuusbong mula sa tubig at mabilis na lumalangoy patungo sa kanila. Sa maliwanag na buwan ngayong gabi, kitang-kita ng lahat ang hitsura ng napakalaking nilalang na ito. Ito ay isang buwaya na higit sa 20 metro ang haba, tulad ng isang kotse ng tren, na may mga kaliskis na matutulis ang labahan na nagniningning na may nakasisilaw na gintong liwanag. Diyos ko, napakalaking buwaya. Hindi napigilan ni Bard na mapasigaw nang makita ito. So may water monster talaga. Sigaw din ni Prajna Bates, medyo namutla ang pretty face niya. Labas na. Lumabas na ang water monster. Excited na sigaw ni Maggie. Natulala din sina Solomon Talbot at Lucy Franklin. Hindi nila inaasahan na mapapatawag talaga ni Manuel Bennett ang water monster. Lalo na ang grupo ng 8 sa pangunguna ni Weldon Iverson, lalo silang namangha. Napangisi si Wendy Iverson, may kakayahan nga ang batang ito, talagang pinatawag niya talaga ang water monster. Napabuntong hininga si Weldon Iverson, ano ang silbi ng pagpapatawag na lang ng halimaw sa tubig? Sa huli, hindi ba tayo pa rin ang dapat na humarap dito? Sa pamamagitan nito, pinangunahan ni Weldon Iverson ang kanyang grupo sa tabi ng lawa. Buong pagmamalaking sinabi ni Weldon Iverson, Old Talbot, Wind Team Leader, Formation Group Leader, hayaan nating Formation Group, ang humawak sa water monster na ito. Kailangan mo lang manood mula sa dalampasigan.
Kumunot ang noo ni Solomon Talbot at sinabing, Mr. Iverson, mukhang medyo malakas ang halimaw na ito, mas mabuting magsanib puwersa tayo. Mapaglarong sinabi ni Weldon Iverson, Old Talbot, hindi ka natatakot na ninakaw namin ang iyong credit, di ba? Agad namang nadismaya si Solomon Talbot, paano mo naisip yan? Iniisip ko lang na kung magsanib puwersa tayo, mas malaki ang tsansa nating mapatay ang halimaw. Don't worry, kaya nating 8. Ikanaway ni Weldon Iverson ang kanyang kamay at tumalon sa lawa kasama ang 7 iba pa. Pagkatapos, si Weldon Iverson at ang kanyang grupo ay sumulong patungo sa halimaw habang naglalakad sa alon. Kuya Bennett, kaya ba talaga nilang 8? Tanong ni Lucy Franklin kay Manuel Bennett. Umiling si Manuel Bennett, silang 8 lang, imposibleng patayin itong Golden Armor Giant Crocodile. Ang Golden Armor Giant Crocodile na ito ay isa sa mga Demon Beast, at ito ay naglilinang ng higit sa 300 taon, napakalakas. Isa itong Demon Beast. Isang bakas ng takot ang lumitaw sa mga mata ni Lucy Franklin. Eksakto. Tumango si Manuel Bennett. Sa katunayan, sa sandaling nakita niya ang Golden Armor Giant Crocodile na lumabas mula sa tubig, sigurado siyang ito ay isang Demon Beast na naglilinang ng higit sa 300 taon. Kung makukuha niya ang inner demon ng Demon Beast na ito upang tulungan ang kanyang cultivation, ang kanyang sariling cultivation ay tiyak na uusad muli. Sabik na sabi ni Solomon Talbot, dahil hindi kaya ni Mr. Iverson at ng kanyang grupo, dapat na natin silang tulungan. Umiling si Manuel Bennett, huwag kang masyadong maiinip, dahil ang group leader na ito na si Iverson ay gustong magpakitang gilas, pagkatapos ay hayaan siyang magpakitang gilas. Huwag kang mag-alala, kung talagang hindi nila ito kakayanin, hindi pa huli ang lahat para tumulong tayo. Bumantong hininga si Maggie, tama si Kuya Bennett, hindi tayo dapat kumilos ngayon. Mabuti para sa Weldon Iverson na iyon, na mahilig magpakitang gilas, na magdusa ng kaunti. Well, sige. Napabuntong hininga si Solomon Talbot at tumango. Sa sandaling ito, pinangunahan na ni Weldon Iverson ang 7 tao sa gitna ng lawa. Formation. Sumigaw siya, direktang pinakilos ang True Chi sa kanyang katawan hanggang sa tuktok nito, at pagkatapos ay tumapak sa ibabaw ng tubig. Ang iba pang 7 tao ay pinakilos din ng True Chi sa kanilang mga katawan at tumapak sa ibabaw ng tubig. Sa isang iglap, 8 maraming kulay na haligi ng liwanag ang sumugod mula sa kanilang mga katawan, na nagbibigay liwanag sa gabi. Hindi nagtagal, ang 8 light pillar na ito ay nag-intertwine sa ibabaw ng tubig, na bumubuo ng isang misteryosong hanay na nakulong ang Golden Armor Giant Crocodile sa loob. Habang nabuo ang array, maaaring makita ng isa ang mga sinaunang array pattern at rune na nagsasama-sama, dumadaloy sa hanay, hindi kapani-paniwalang misteryoso. Kabanata 518, Kabanata 518, Stupid Fool. Ang mga posisyon kung saan nakatayo ang 8 ni Weldon Iverson ay eksaktong tumutugma sa 8 direksyon ng Chin, Kun, Zin, Timog, Silangan, Zin, Li, at Kan. Sa itaas ng 8 sa kanila, mayroon ding mga kumikislap na karakter para sa buhay, pinsala, pahinga, harang, tanawin, kamatayan, pagkabigla, at pagiging bukas, na nakakasilaw sa mga mata. Tumango si Manuel Bennett at sinabing, mukhang may kaunting lakas ang group leader na si Iverson, dahil mabilis niyang na-set up ang 8 trigrams array, ni Mr. Whelan. Sinabi ni Solomon Talbot, si Mr. Iverson ay direktang inapo ng military Marquis Strangegate at isa ring heavenly genius ng paaralan, na may matataas na talento. Kaya naman sobrang yabang at mayabang. Gayunpaman, para sa mga taong may tunay na kakayahan, si G. Iverson ay napakagalang. Halimbawa, kasama si Master Moore, si Mr. Iverson ay lubos na kumbinsido at nakikinig sa anumang sasabihin niya. Gaya ng pagsasalita ni Solomon Talbot. Dagandong. Ang Golden Armor Giant Crocodile ay nagpakawala ng dagandong at naglunsad ng matinding pag-atake sa hanay. Ibinuka nito ang malaking bibig nito at nag-spray ng jet ng apoy. Ang Crimson Flames ay bumuo ng River of Flames at sumugod patungo sa array.
Simulan ang array. Hilag ang tubig. Nang makita ito, agad na sumigaw si Weldon Iverson at ipinadala ang kanyang true chi sa array. Pinakilos din ng 7 iba ang kanilang true chi at ibinuhos ito sa hanay. Sa isang iglap, isang malaking alon ang lumabas mula sa array center, na tumama sa River of Flames. Bang! Ang River of Flames ay bumangga sa malaking alon, na nagdulot ng nakakagulat na tunog ng impact. Muling ibinuko ng Golden Armor Giant Crocodile ang dagwang bibig nito at iniluwa ang 4 na energy beam. Ang 4 na energy beam na ito ay naglalaman ng mga katangian ng ginto, kahoy, apoy, at lupa. Eastern Wood. Apoy sa timog. Western Gold. Central Earth. Nagpakawala rin si Weldon Iverson ng sunod-sunod na dagandong, na nakipagtulungan sa iba pang 7 upang ipagpatuloy ang pagpapatakbo ng array. 4 na uri ng attribute energies ang lumabas mula sa array, na sinasalungat ang energy beam na pinakawalan ng Golden Armor Giant Crocodile. Boom boom boom. Umalangaw-ngaw sa itaas ng lawa ang mga paputok na tunog ng pagyanig ng lupa, na umaabot ng milya-milya. Sa kabutihang palad, ang mga taga-nayon ay inilikas, kung hindi, sila ay matatakot sa eksenang ito. Ngunit ang ikinagulat ni Weldon Iverson ay, ngayon, ang 8 sa kanila ay maaari lamang matrap ang Golden Armor Giant Crocodile gamit ang array pansamantala, ngunit hindi nila ito maaaring patayin. Nagdilim ang mukha ni Weldon Iverson, at malakas niyang sinabi, ituloy ang pag-aayos. Oo. Sabay-sabay na sagot ng 7 pa. Di nagtagal, ang 8 trigrams array ay nagpatuloy sa pag-activate, at ang mga layer ng maliit na formation ay nakondensed sa array center. Sa loob lang ng ilang minuto, 32 maliit na formation ang nag-condensed sa loob ng array, sabay-sabay na umaatake sa Golden Armor Giant Crocodile. Rumble rumble rumble. Ang 32 maliit na formation ay patuloy na tumatama sa katawan ng Golden Armor Giant Crocodile, na nagdulot ng mga dumadagandong na tunog. Sa ilalim ng pag-atake ng 32 maliit na formation, marami sa mga gininto ang kaliski sa likod ng Golden Armor Giant Crocodile ay nahulog, at damaloy ang dugo. Hahaha. Nang makita ito, tumawa ng malakas si Weldon Iverson, kaawa-awa na hayop, hampasin mo. Sa malayong pampang, Natalie Lester pouted, parang ngayon, talagang na-upstage kami ng lalaking ito. Ngumuso si Barden Bard, ang taong ito ay may ilang kakayahan. Walang pakialam na sinabi ni Manuel Bennett, ang Golden Armor Giant Crocodile ay ngayon lang sumubok sa tubig, at ang tunay na labanan ay magsisimula pa lang. Kung ang pinuno ng grupo na si Iverson ay maaaring paikliin ang lahat ng maliliit na hanay na nasa 8 trigrams array, iyon ay, ang 64 na maliit na formation, maaaring siya ay makapagdulot ng malubhang pinsala sa Golden Armor Giant Crocodile. Sa kasamaang palad, maaari lamang niyang i-condense ang 32 maliit na formation, kaya walang paraan para masaktan ng husto, lalo pa ang patayin ng Golden Armor Giant Crocodile. Sa sandaling iyon, dagandong. Ang Golden Armor Giant Crocodile ay nagpakawala ng nakakagulat na dagandong, naglunsad ng isang galit na pag-atake laban sa malaking hanay. Khlang! 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 Ang bawat banggaan ay nagpapanginig sa lawa, yumanig ang bundok, ito ay lubos na nakakatakot. Sumigaw si Weldon Iverson, huwag mong palabasan ang halimaw na ito. Oo. Malakas na tugon ng 7 pa. Pinangunahan ni Weldon Iverson ang 7 na pakilyusan ng kanilang true chi sa loob ng kanilang mga katawan, pinalakas ang kapangyarihan at depensa ng malaking hanay, sa pagtatangkang pigilan ang Golden Armor Giant Crocodile na makatakas. Ngunit, hindi man lang umabot ng 5 minuto. Boom! Ang lahat ng maliliit na pormasayon, pati na ang buong malaking hanay ay gumuho at sumabog, na nagiging isang malawak at marilag na enerhiya na nagliliwanag palabas. Ang 8, kabilang si Weldon Iverson, ay sumigaw at direktang itinapon palabas. Sa sandaling ito, matapos wasakin ang malaking hanay, ang Golden Armor Giant Crocodile ay hindi nag-aksaya ng oras at mabangis na inindayog ang napakalaking buntot nito,
dala ang puwersa ng 1,000 libra, patungo kay Weldon Iverson at sa iba pang 7. Umalis ka dali. Agad na sumigaw si Weldon Iverson at lumipat sa gilid. Gayunpaman, ang iba pang 7 ay hindi nakaiwas sa oras at direktang tinamaan ng napakalaking buntot. Puff! 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 Ang 7 ay nagluwa ng mga subaw ng dugo, muling itinapon. Wendy. Nang makita ito, tumawag si Weldon Iverson ng may alarma. Hindi niya inaasahan na ganito kabanggas ang halimaw na ito. Ang 8 trigrams array na itinakda ng 8 sa kanila ay hindi man lang ito matrap. Bago pa bumagsak ang boses niya, ang Golden Armor Giant Crocodile ay direktang sumugod kay Weldon Iverson. Hayop ka, nililigawan mo si kamatayan. Napaungol si Weldon Iverson at nakipag-palm strike. Bagamat malakas ang kanyang palad, hindi nito nakayanin ang banggaan ng Golden Armor Giant Crocodile, at siya ay itinapon palabas. Habang lumilipad siya, dumura din siya ng isang subo ng dugo. Pagkatapos ng ilang pag-iikot sa himpapawid, lumapag siya sa ibabaw ng lawa at sumigaw, "Tumakbo, tumakbo." Habang sinasabi niya ito, inakay niya silang 7 patungo sa dalampasigan, tumakbo ng ligaw. Ang Golden Armor Giant Crocodile ay humabol sa likod, sinusubukang kainin si Weldon Iverson at ang iba pang 7. Habang si Weldon Iverson ay mabilis na tumakbo, sinigawan niya si Solomon Talbot at ang iba pa sa dalampasigan, "Tumakbo, tumakbo ng mabilis." Napakalakas ng halimaw na ito. Hindi tayo maaaring maging katapat niya. Natatakot ako na ang Pavilion Master at ang mga Elder lang ang makakaharap sa halimaw na ito. Ano ang dapat nating gawin ngayon, Kuya Bennett? Nag-aalalang tanong ni Solomon Talbot kay Manuel Bennett. Mr. Bennett, napakalakas ng halimaw na ito, pwede ba natin itong patayin? Natatakot na tanong ni Natalie Lester. Hindi nagsalita si Bennett ngunit diretsyong tumalon sa lawa, hakbang-hakbang na naglakad patungo sa papalapit na Golden Armor Giant Crocodile. Sa sandaling ito, dumaan si Weldon Iverson at ang iba pa ni Manuel Bennett. "Anak, anong ginagawa mo? Sinusubukan mo bang tumakbo sa iyong kamatayan?" Tanong ni Weldon Iverson na may halong ekspresyon habang nakahawak sa dibdib. Hindi sumagot si Manuel Bennett ngunit nagpatuloy sa paglalakad patungo sa Golden Armor Giant Crocodile. Ikinaway ni Weldon Iverson ang kanyang kamay at sinabing, "Kung gusto mong mamatay, sige at mamatay." Hindi nagtagal, ang 8, kabilang si Weldon Iverson, ay tumalon sa pampang, nakaupo sa lupa at humihingal. Kung hindi sila nakatakas sa oras, baka kinain na sila ng halimaw. Nang makita na ang Golden Armor Giant Crocodile ay palapit ng palapit kay Manuel Bennett. Umiling si Weldon Iverson at sinabing, "Napakatangang tao, naglakas loob na harapin ang halimaw na ito ng mag-isa. Iniisip ko kung ano ang iniisip ni Master Moore para pumili ng isang hanggal at walang kakayahan na tao bilang Deputy Pavilion Master ng Hidden Dragon Pavilion." Wendy Iverson scoffed, "Who cares? Its own funeral, and it has nothing to do with US." Sa sandaling ito, maging si Solomon Talbot at ang iba pa, na nakakita ng lakas ni Manuel Bennett, ay nagpakita ng pag-aalala sa kanilang mga mukha. "Magiging maayos ba si Mr. Bennett?" Nanginginig na boses na tanong ni Natalie Lester. Kabanata 519, Kabanata 519, ang kumpletong 8 trigrams array. Tumawa si Barden at sinabing, dahil si Brother Bennett ay naglakas loob na kumilos, dapat siyang buong tiwala. "Huwag kang mag-alala, walang magiging problema." Hindi pa bumabagsak ang boses. Ang Golden Armor Giant Crocodile ay ganap na lumapit kay Manuel Bennett. Ibinuka nito ang malaking bibig at kumagat kay Bennett. Hindi nagbago ang mukha ni Bennett, habang diretsyong sumuntok, bumasag patungo sa rumaragasang Golden Armor Giant Crocodile. Boom! Isang malakas na salpukan ang umalingaw sa kalangitan sa gabi na parang tunog ng isang mahusay na kampana. Ang susunod na segundo, ang Golden Armor Giant Crocodile ay sumigaw sa sakit, ang napakalaking katawan nito ay lumilipad paatras ng 12-dosenang metro at sumasabog na mga alon sa epekto nito. Sa oras na pinatatag ng Golden Armor Giant Crocodile ang katawan nito,
Ang mga gintong kaliskis sa ulo nito ay patuloy na nahuhulog, at ang dugo nito ay walang tigil na umaagos. Nakikita ang eksenang ito. Bukod kina Lily Tisdale, Barden at Trudge na Bates sa baybayin, natulala ang iba. Good job Mr. Bennett. Tuwang-tuwa na ikinaway ni Natalie Lester ang kanyang mga kamao. Noon lamang nakahinga ng maluwag sina Solomon Talbot, Lucy Franklin, at ang iba pa. Sinabi ni Lucy Franklin, tulad ng inaasahan kay Mr. Bennett, napakalakas pa rin. Bulalas ni Wendy Iverson, lider ng koponan, ang taong ito ay kamangha-mangha, pinalipad ang halimaw sa isang suntok. Si Weldon Iverson, bagamat nabigla sa kanyang puso, ay sinabi pa rin, patunay lamang ito na siya ay may malaking lakas. Sa batang ito, imposibleng patayin ang halimaw na ito. Bago niya matapos ang kanyang mga salita. Boom! Isa pang nakakatakot na tunog ng banggaan ang dumating. Nakita nilang muling naghagis ng suntok si Bennett, pinasabog ang Golden Armor Giant Crocodile palayo sa gitna ng lawa. Bang! Isang malaking tilamsik ng tubig ang sumabog sa gitna ng lawa, parang isang higanteng fountain, na walang kapantay sa kanyang karelagan. Awkward na sinabi ni Weldon Iverson, tulad ng sinabi ko kanina. Ito ay nagpapatunay lamang na ang bata ay may malaking lakas. Sa sandaling ito, uungol, uungol. Ang Golden Armor Giant Crocodile ay ganap na nagalit, itinaas ang ulo nito at umungal at sumugod patungo kay Bennett na parang alon. Tulad ng pagsingil ng Golden Armor Giant Crocodile kay Bennett, sa isang iglap. Agad na pinakilos ni Bennett ang kanyang Truth Chi, na nagpadyak sa isang mabangis na sigaw. 8 trigrams array. Sa isang iglap. Dumagundong. Nakasentro sa paligid ng Bennett, ang buong lawa ay nagsimulang marahas na yumanig. Sunod-sunod na pumailan lang ang malalaking alon sa langit, na tila nag-uugnay sa langit at sa lawa. Ang susunod na segundo. Nakita nila ang isang napakalaking gininto ang 8 trigrams array na bumubuo, na nakakulong sa Golden Armor Giant Crocodile sa loob. Habang nabuo ang 8 trigrams array, hindi mabilang na mga misteryosong rune ang kumikislap at umikot sa loob ng mahusay na hanay, malalim at misteryoso. Ito. Paanong posible ito? Siya. Magagamit din niya talaga ang 8 trigrams array. At saka, inilapag niya mag-isa ang 8 trigrams array. Nang makita ito, hindi napigilan ni Wendy Iverson na mapasigaw, nanginginig ang kanyang boses. Tulala rin ang 6 na miyembro ng formation group, hindi nakaimik. Pinigilan ni Weldon Iverson ang pagkabigla sa kanyang puso at sinabing, ano ang malaking bagay, kung wala siyang ganoong kakayahan, hindi siya ang Hidden Dragon Pavilion Master. Gayunpaman, ito ay simula lamang. Ibinaba ni Bennett ang kanyang braso at umungal muli. Heaven Covering Array, Earth Supporting Array, Wind Racing Array, Cloud Hanging Array, Dragon Flying Array, Tiger Wing Array, Bird Soaring Array, Snake Coiling Array. Sa isang iglap, 8 bahagyang mas maliliit na pormasayon ang naipon sa loob ng mahusay na hanay. Sa paglitaw ng 8 pormasayon na ito, sa isang iglap. Sa ibabaw ng lawa, umaalon na ulap at umiikot na hangin, bundok at ilog ay umaalon-alon, umikot ang araw at buwan, bumagsak ang isang golden dragon, umungal ang isang mabangis na tigre, isang higanteng ibon ang pumailanglang, at ang mga ahas ay nagsayaw ng ligaw. Lahat ng uri ng ilusyon ay lumitaw sa 8 trigrams array, na ikinagulat ng lahat sa dalampasigan. Bukod dito, ang 8 pormasayon ay hindi huminto pagkatapos nilang mabuo, ngunit sa halip, patuloy na umunlad. Mula 1 hanggang 2, 2 hanggang 3, 3 hanggang 4. Wala pang 1 minuto ang inabot nito. 64 na maliit na formasayon ang nakondensed sa 8 trigrams array. Sa sandaling ito, isang nakasisilaw na gintong liwanag ang kumikinang sa gitna ng lawa. Ang pangunahing hanay bilang batayan, ang 64 na maliit na formasayon bilang karagdagan, na umiikot sa ibabaw ng lawa, ay umabot sa punto ng matinding misteryo. Halos lumuwa ang mga mata ni Wendy Iverson, nanginginig siya at sinabing, Leader.
Ang taong ito ay talagang nag-set up ng kumpletong 8 trigrams array ng mag-isa. Maging ang may-ari ng ating Iverson family ay malamang na hindi ito magagawa. Ang tanging makakapag-set up ng 8 trigrams array ng mag-isa. Iyon ay ang ilang mga elder. Napalunok si Weldon Iverson, may gustong sabihin, ngunit hindi makapagbitaw ng salita. Hindi niya inaasahan na ang batang brat na nauna sa kanya ay hindi kapanipaniwala. Posible kayang totoo ang sinabi ni na Solomon Talbot at Lucy Franklin. Ang batang ito ay isang martial arts master, isang arts master, at isang medical master. Nakakamangha talaga si Mr. Bennett, hindi lang niya alam ang Wind Empress Strange Gate skill, pero alam pa niya ang Martial Marquis Mystical skill. Blanco ang pagsasalita ni Lucy Franklin, hindi maipaliwanag ang kanyang pagkagulat. Natalie Lester clicked her tongue and said, "Saan nakahanap ang pavilion master ng ganyang godman? Paano parang alam ni Mr. Bennett ang lahat?" Napatulala rin si Solomon Talbot at ang iba pa, ang kanilang mga puso ay nabigla sa sukdulan. Sa oras na ito, sa gitna ng lawa, umuungol. Ang Golden Armor Giant Crocodile ay nagpakawala ng sunod-sunod na dagandong, nag-spray ng ilang sinag ng enerhiya, sinusubukang basagin ang mahusay na hanay, ngunit hindi nito magawa. Seal! Sigaw ni Manuel Bennett at biglang iwinagayway ang kamay. Ang pangunahing hanay at ang 64 na maliit na Formosayon ay sabay-sabay na naglunsad ng isang pag-atake, na pinigilan ng Golden Armor Giant Crocodile. Boom! 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 Umugang walang katapusan ang mga tunog ng epektong nakakasira ng lupa. Ang Golden Armor Giant Crocodile ay nagpakawala ng sunod-sunod na hiyawan, na may mga kaliskis na binomba at damanak, ang dugo ay bumulwak ng walang tigil. Ang Golden Armor Giant Crocodile ay umungal ng galit, gamit ang malaki at makapangyarihang katawan nito upang ilunsad ang isang epekto sa mahusay na hanay. "Tara, tulungan mo!" Sumigaw si Solomon Talbot at tumalon sa ibabaw ng lawa, humahanggos patungo sa gitna ng lawa. Sumunod din sina Lily Tisdale, Barden Bard, Frojna Bates, Lucy Franklin, at Natalie Lester. Nang makarating sila sa gitna ng lawa, tumayo si Solomon Talbot at ang iba pa sa labas ng mahusay na hanay, naglunsad ng matinding pag-atake sa Golden Armor Giant Crocodile sa loob ng array. Pumalakpak! 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 Boom! 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 Walang humpay na umaalingaw-ngaw ang sunod-sunod na mga epekto at pagsabog sa lupa. Ang napakahusay na hanay mismo ay hindi na makayanan para sa Golden Armor Giant Crocodile. Ngayon, sa pagdaragdag ng mga pag-atake mula kay Solomon Talbot at sa iba pa, ang mga sugat sa Golden Armor Giant Crocodile ay lalong bumigat. Umuungol. Ang Golden Armor Giant Crocodile ay ganap na nagngangalit, umuungal sa langit, nanginginig ang katawan nito, agad na pinakilos ang enerhiya sa loob nito sa sukdulan, at pagkatapos ay sumabog. Sa isang iglap, isang alon ng enerhiya ang umagos mula sa katawan nito na parang pagguho ng lupa, na para bang sinisira ang lahat. "Mag-ingat kayong lahat, umatras!" Sigaw ni Manuel Bennett kay Solomon Talbot at sa iba pa. Nararamdaman niya na ang halimaw na ito ay sumabog na may likas na kapangyarihan sa isang iglap. Boom! Ngunit ang lahat ay hindi maaaring umatras sa oras, ang pangunahing hanay at ang 64 na maliit na Formosayon ay sunod-sunod na sumabog. Sumabog ang enerhiya mula sa Golden Armor Giant Crocodile, na nagusot sa enerhiya mula sa mga pagsabog, nagmamadali sa lahat ng direksyon, halos para bang wasakin ang langit at lupa. Kahit na i-condense ni Solomon Talbot at ng iba pa ang kanilang True Chi Shield para ipagtanggol, hindi pa rin sila makatiis. Sumigaw si Solomon Talbot at ang iba pa at sabay na napaatras. Habang ibinabalik, lahat ay dumudura ng dugo, at ang kanilang mga katawan ay sumabog sa dugo at dugo. Maging si Manuel Bennett ay halos hindi nakahawak ngunit natangay pa rin ng 12 metro ang layo. Matapos ibalik ang lahat, ang Golden Armor Giant Crocodile ay tila nanghina ng husto. Tumalikod ito at sumugod sa malayo, sinusubukang makatakas. "Huwag mo nang isipin ang pagtakbo." Umungol si Manuel Bennett at agad itong hinabol.
Talagang hindi niya hahayaang makatakas ang halimaw na ito. Kapag nagtago na ito, mahirap na itong hanapin muli. Bukod dito, ang halimaw na ito ay tiyak na lalabas upang kainin ng mga tao upang palitan ang enerhiya nito. Kaya, kailangan itong patayin ngayon. Kabanata 520, Kabanata 520, nalutas ba ito ng ganito? Kahit na ang bilis ng pagtakas ng Golden Armor Giant Crocodile ay mabilis. Ang bilis pa ni Manuel Bennett. Sa isang kisap mata, naabutan ni Bennett ang Golden Armor Giant Crocodile. Sa isang marahas na pagtapak, nagdulot siya ng mga alon sa ibabaw ng tubig bago tumalon ng mataas sa hangin, sa itaas mismo ng Golden Armor Giant Crocodile. Kaagad, pinaikot niya ang kanyang kamao at marahas itong hinampas. Boom! Malakas ang suntok na damapo sa likod ng Golden Armor Giant Crocodile, na nagbuga ng mahinang dagandong. Bumagsak, lumubog ang katawan ng Golden Armor Giant Crocodile, at isang malaking halaga ng tubig ang tumalsik hanggang sa langit. Ang suntok na ito ay hindi kapani-paniwalang marahas, na direktang nagdulot ng malaking bahagi ng kaliski sa likod ng Golden Armor Giant Crocodile, na parang bakal, na bumagsak, na ang dugo nito ay tumalsik kahit saan. Napatalon din paitaas si Bennett sa lakas ng counter-shock. Umuungol. Ang Golden Armor Giant Crocodile ay lalong nagalit at nagpakawala ng nakagugulat na dagandong, habang direktang umaalingaw-ngaw sa langit mula sa tubig. Habang umabot sa langit, ibinuka nito ang dagwang napakalaking bibig, inilantad ang matatalas ng ngiping labaha, at kinagat si Bennett sa himpapawid. Ibaba mo ang impyerno. Kay umuungal, Bennett threw isang suntok pababa. Boom! Sa paglapag ng suntok, para itong kulog na sumasabog sa ibabaw ng lawa, dahilan para makaramdam ang lahat ng kirot sa kanilang eardrums. Basag, basag, basag. Sinabayan pa ng tunog ng pagkabasag. Nakita ng lahat na ang mga ngipin ng Golden Armor Giant Crocodile ay direktang nabasag ng suntok ni Bennett. Ang Golden Armor Giant Crocodile ay nagpakawala ng isang malungkot na sigaw, at ang napakalaking katawan nito ay nahulog mula sa langit. Boom! Tumilapon ang tubig kung saan-saan, lumipad ang mga sirang ngipin, at damanak ang dugo. Habang nahulog ito, muling ibinuka ng Golden Armor Giant Crocodile ang malaking bibig nito at nag-spray ng mga energy beam kay Bennett na sumisisid pababa. Break! Si Bennett, walang takot, ay tumama laban sa tumataas na mga sinag ng enerhiya sa isang suntok. Boom! Ang mga energy beam ay direktang sumabog, na nagiging enerhiya at liwanag na nakakalat sa kalangitan, tulad ng mga paputok sa tubig, nakasisilaw at nakakapansin. Sa sandaling ito, ang mga tao sa dalampasigan, tulad nina Solomon Talbot at Lucy Franklin, ay natigilan, nakatingin sa kawalan ng labanan sa pagitan ng lalaki at ng hayop sa lawa. Lalo na ang mga taong tulad ni Weldon Iverson, nanginginig ang kanilang mga puso, nanginginig ang kanilang mga katawan, at lumalabas ang malamig na pawis. Napalunok si Weldon Iverson, nakatingin sa kawalan at sinabing, napakalakas pala niya. Bukod kay Talbot at sa iba pa. Ang mga miyembro ng Hidden Dragon Pavilion sa nayon ay tumingin din sa gitna ng lawa, ganap na nabigla. Kahit na alam na nila na may bagong Deputy Pavilion Master sa Hidden Dragon Pavilion, hindi sila sigurado kung anong klaseng tao talaga ang Deputy Pavilion Master. Nang makita siya ngayong gabi, sa wakas ay nagkaroon sila ng ganap na bagong pagkakaunawaan. Sa sandaling ito, sa gitna ng lawa, pagkatapos pasabugan ng mga energy beam na iyon, direktang tumalon si Bennett sa likod ng Golden Armor Giant Crocodile, humawak ng kaliwang kamay, hinuyam ang kanang kamao, at galit na pinalo ang ulo ng buwaya. Boom, boom, boom. Ang bawat suntok ay kasing bigat ng 1,000 libra, tulad ng isang tambol na tumatama, na sumasabog sa tunog ng nauupong kulog. Bawat suntok ay tumatama sa laman, bawat suntok ay tumatama sa mga buto, nakakakilabot sa sukdulan. Pagkatapos ng mahigit 20 suntok, ang ulo ng Golden Armor Giant Crocodile ay tuluyang nabasag at agad itong namatay. Nabahira ng dugo ang tubig ng lawa, nakakagulat sa mata.
Matapos patayin ang Golden Armor Giant Crocodile. Si Bennett ay unti-unting tumalon sa ibabaw ng lawa, hawak ang ilang toneladang mabigat na Golden Armor Giant Crocodile gamit ang dalawang kamay, at dahan-daang naglakad patungo sa dalampasigan, hakbang-hakbang. Sa bawat hakbang, kumakalat ang malalaking alon. Sa sandaling ito, lahat ng tao sa dalampasigan ay nakatitig lang sa eksenang ito, walang imik. Napakalakas ng lalaking ito, sadyang lumalaban sa langit. Dapat malaman ng lahat na kahit na nagsanib puwersa si Weldon Iverson at ang kanyang koponan, hindi nila masupol ang Golden Armor Giant Crocodile, at lahat sila ay malubhang nasugatan. Maging si Talbot at ang iba ay hindi nakatiis ng matagal at naitaboy, lahat sila ay nasugatan. Ngunit, ito ay isang halimaw ng gayong kakilakilabot na kapangyarihan na napatay ng lalaking ito sa harap ng kanilang mga mata sa pamamagitan lamang ng 3 suntok at ilang sipa. Di nagtagal, lumakad si Manuel Bennett sa dalampasigan, nanginginig ng malakas ang kanyang mga kamay. Boom! Ang bangkay ng Golden Armor Giant Crocodile ay nahulog ng husto sa baybayin, na naging sanhi ng pag-alog ng ingay sa buong baybayin. Napalingon ang lahat para tingnan ang bangkay ng Golden Armor Giant Crocodile, na nananatiling walang imak sa mahabang panahon. Si Manuel Bennett ay tumalon mula sa tubig papunta sa dalampasigan at pumalakpak sa kanyang mga kamay, na nagsasabing, "Bueno, naayos na." Sa sandaling ito ay natauhan ang karamihan. "Magaling, Kuya Bennett. Mr. Bennett, ang galing mo." Nagsaya si Solomon Talbot at Natalie Lester at iba pa. Tinamaan ni Barden Bard ang kanyang bibig at sinabing, ang taya na ito ay nilinlang muli ni Brother Bennett. Tumawa si Prajna Bates at sinabing, bakit hindi mo subukang mag-rig din? Barden Bard pouted, saying, wait lang, I'll have my chance. Si Weldon Iverson at ang iba ay nakatitig sa bangkay ng Golden Armor Giant Crocodile, ang kanilang mga puso ay puno ng pagkabigla at pagkamangha. Ganito na lang ba tapos? May nagtanong. Mukhang ganon. Tumango si Wendy Iverson. Ito ba ang ating Deputy Pavilion Master? Napakalakas niya. Masyadong cool. I wonder kung sino ang mas malakas sa pagitan niya at ni Master Moore. Napabuntong hininga din ang iba sa formation group, nakatingin kay Manuel Bennett na may paghanga sa mga mata. Tinitigan ni Weldon Iverson si Manuel Bennett, lubos na kumbinsido at humahanga. Ngunit nang maisip niya ang dati niyang pangungutya, nakaramdam siya ng sampal sa mukha, namumula ang mukha. Sinabi ni Manuel Bennett kay Solomon Talbot at sa iba pa, ngayong nalutas na ang problema, pagagalingan ko ang iyong mga pinsala. Magaling. Sumagot si Solomon Talbot at iba pa. Sa kabutihang palad, si Solomon Talbot at ang iba pa ay hindi malubhang nasugatan. Kaya, hindi nagtagal ay pinagaling ni Manuel Bennett si Solomon Talbot at ang mga sugat ng iba. Nagulat na naman si Weldon Iverson at ang iba pang nanunood sa gilid. Blanca ang tingin ni Wendy Iverson at sinabing, Group Leader, mukhang nagsasabi ng totoo si Team Leader Talbot at ang iba pa. Ang batang ito ay hindi lamang namumukod tangi sa martial arts at hindi pangkaraniwan sa mga spelang, ngunit mayroon din siyang kahangahangang mga kasanayan sa medikal. Tumango lang si Weldon Iverson at huminga ng malalim. Matapos gamutin ni Manuel Bennett si Solomon Talbot at ang iba pa. Pinangunahan ni Weldon Iverson ang formation group. Siya ay yumuko ng malalim kay Manuel Bennett na may taos-pusong saloobin at sinabi, Deputy Master Bennett, humihingi ako ng paumanhin para sa aking nakaraang pagkakasala at sa aking mapagmataas na pag-uugali sa harap mo. Ako ay mangmang at hindi nakilala ang kadakilaan. Pasensya na. Pasensya na po. Yumuko rin ng malalim kay Manuel Bennett ang 7 pang miyembro ng formation group. Tahimik lang na nakatingin si Manuel Bennett kay Weldon Iverson at sa iba pa, walang imik. Pagkatapos nito, pinangunahan ni Weldon Iverson ang formation group na umalis, na nagbabalak na bumalik sa hotel upang gamutin ang kanilang mga pinsala dahil medyo malala na ang mga ito. Group Leader Iverson, wait, tawag ni Manuel Bennett kay Weldon Iverson. Lumingon si Weldon Iverson, nag-aalinlangan na nagtanong, Deputy Master Bennett, may kailangan ka pa ba? Sagot ni Manuel Bennett, nasugatan ka rin.
Hayaan mo muna akong gamutin ka. Ito. Sabay natulala si Weldon Iverson. Natigilan din ang 7 pang miyembro ng formation group. Noong una ay gusto nilang tulungan sila ni Manuel Bennett sa kanilang mga sugat, ngunit kung isa sa alang-alang ang kanilang dating saloobin sa kanya, hindi nila napigilan ang kanilang sarili na humingi ng tulong sa kanya. Ngayong inalok sila ni Manuel Bennett na gamutin sila, pareho silang nahiya at naantig. Pabirong sinabi ni Manuel Bennett, "Bakit, ayaw mo ba? Kung ayaw mo, kalimutan mo na." Nagtawanan din si Solomon Talbot at ang iba pa at tumingin kay Weldon Iverson at sa iba pa. Hindi, payag kami. Siyempre, payag kami. Mabilis na tumugon si Weldon Iverson at yumuko kay Manuel Bennett, na nagsabing, "Deputy Master Bennett, hindi ka lang makapangyarihan, kundi may paggalang din, hindi nagtatampo sa akin. Lubos akong kumbinsido at hinahangaan ka." Ang iba pang 7 miyembro ng formation group ay patuloy na tumango, humahanga kay Manuel Bennett mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso.